Isang babae sa gitna ng kanyang edad ang tahimik na naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang malungkot na anyo ay waring puno ng malalim na pag-iisip. Biglang huminto ang isang taxi sa gilid ng kalsada. Ibinaba ng driver ang bintana at banayad na tinawag ang babae para sumakay. Parang nahipnotismo ang babae at walang kamalay-malay na sumakay sa kotse, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Nang magising siya, natagpuan niyang nasa isang lumang photo studio na siya. Sa dingding ay may napakaraming larawan ng matatanda. Pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado. Inisip niyang dahil narito na rin siya, ayos lang na magpakuha ng litrato. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang may-ari ng photo studio. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong ito rin ang driver ng taxi na nagsakay sa kanya. Ngunit sa isang nakapagtatakang pangyayari, sinabi ng lalaki na hindi siya kailanman naging taxi driver, isa lamang siyang photographer na may-ari ng studio. Inakala ng babae na nagkamali lang siya ng pagkilala. Umupo siya sa harap ng salamin at nagsimulang magayos ng mukha upang takpan ang mga tanda ng pagtanda. Handa na ang may-ari ng studio kasama ang isang lumang kamera. Banayad na ngumiti ang babae. Sa kislap ng kamera, misteryosong nawala ang may-ari ng photo studio. Lumingon ang babae sa salamin, litong-lito. Laking gulat niya nang makita na wala na ang kanyang mga kulubot at puting buhok. Ang kanyang hitsura ay walang pinagkaiba sa isang dalagang nasa edad na 20. Hindi maintindihan ni Molson ang nangyayari. Napasigaw siya sa gulat at tinakpan ang kanyang mukha, inisip kung nananaginip ba siya. Lumabas si Molson sa shop na puno ng pagdududa at kaba. Maraming taong nagdaraan sa labas ng pinto, malinaw, hindi ito panaginip. Lumingon siya at nakita ang pangalan ng photo studio, Dan Swan. Tinanong ni Molson ang ilang batang mag-aaral na nakatayo malapit doon kung mukha ba siyang matanda o dalaga. Sagot ng mga pilyong bata, mukha raw siyang dalaga pero ang pananamit at ayos ng buhok niya ay parang lola nila. Doon lang naniwala si Ginang Molson na tunay nga siyang bumalik sa kanyang kabataan. Pagkatapos ng isang sandaling pag-iisip, sumakay siya ng taxi papunta sa supermarket malapit sa kanilang bahay. Ngunit hindi inaasahan ni Molson ang ginawa ng may-ari ng supermarket, bigla siyang binuhusan ng isang batsa ng tubig. Sa huling sandali, nikailag si Molson ng mabilis at nakatalon pa ng ilang hakbang. Napansin niyang hindi na masakit ang kanyang likod at hindi na rin nangangalay ang kanyang mga binti. Ang nabuhusan ng tubig ay hindi siya kundi ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Kalmado nang muli si Ginang Molson at tumayo sa harap ng isang salamin. Tinangkang igalaw ang kanyang katawan. Laking gulat niya sa pagiging maliksi ng katawan niya at sa kinas ng kanyang balat. Bagaman hindi niya maintindihan ang mga nangyayari, inisip ni Molson na baka ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Pagkalipas ng isang umaga ng pag-iisip, nagutom siya. Kaya't nagpasya siyang kumain sa isang kalapit na restaurant. Ilang araw pa lang ang nakaraan, kanya pa ang restaurant na iyon. Ngunit dahil sa kahinaan ng kanyang manugang sa pamamalakad, napilitan siyang ipasa ito sa dalawang magkapatid. Pagdating sa restaurant, umupo si Molson at binuksan ang menu na pamilyar sa kanya. Tinikman niya ang sinerve na lugaw. Matinding pinunan ni Molson ang lasa ng pagkain. Inulit pa niya ang mga orihinal na recipe sa dalawang magkapatid at hiniling na ibalik nila ang dating lasa. Matapos kumain, mabagal na naglakad si Molson sa kalye. Sa mga oras na iyon, nadaanan siya ng kanyang anak na si Jisuk ngunit hindi siya nakilala. Lumakad si Molson palayo na may kirot sa puso. Pagbalik niya sa photo studio, laking gulat niya na wala na ito. Tiningnan ni Molson ang kanyang refleksyon sa bintana at napagtanto kung gaano kalumang tingnan ang kanyang kasuotan. Pagkatapos mag-isip sandali, pumasok siya sa isang clothing store at bumili ng isang maliit na vest at mahabang paldang may bulaklaking disenyo. Paglabas niya, napatigil ang kanyang mga mata sa isang lumang bar. Lugar ito ng kanyang kabataan, kung saan siya nagtatrabaho 50 taon na ang nakararaan. Isang gabi, may nakilala siyang grupo ng mga masisiglang estudyante. Kumanta sila ng isang binatang kasama roon at binuikan ang matatamis na alaala. Pumasok si Molson sa bar. Matapos ang 50 taon, lubusan na itong nagbago. Mayroon na ngayong makina para sa pag-order ng pagkain, hindi ito alam gamitin ni Molson. Tinitigan niya ang screen na may mga kontrol at mga salitang Ingles. Ilang beses siyang sumubok ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Sa sandaling iyon, may isang dalagang lumapit at mabait siyang tinulungan. Laking gulat ni Molson nang matuklasang ang dalaga ay ang kanyang pamangkin, si Hana. Natuklasan din ni Molson na isa na palang miyembro ng isang banda si Hana at kumakanta sa bar. Pagkatapos ng pagtatanghal, lumabas si Hana at si Molson. Nagkunwari si Molson na kaibigan ng lola ni Hana mula sa probinsya. Kilala ni Molson si Hana noong bata pa ito. Kahit napansin ni Hana na ang cellphone na gamit ni Molson ay kapareho ng sa kanyang lola, naniwala pa rin siya. Matapos ang ilang sandaling kwentuhan, magpapalim na sana si Hana ngunit pinigilan siya ni Molson. Sinabi ni Molson na wala siyang matutuluyan at natatakot siya.
Dahil sa kabaitan, dinala ni Hana si Molsoon sa isang karaoke bar. Doon, masaya siyang kumanta at hindi siya napagod. Habang kumakanta, biglang sumakit ang tiyan ni Molsoon kaya't nagmadali siyang pumunta sa supermarket upang bumili ng sanitary napkin. Nang makita ang mga estant na punong-puno ng mga napkin, nakaramdam siya ng hiya. Sa huli, basta na lang siya pumili ng isang pakete at umalis. Sa oras na iyon, may isang lalaking estranghero ang lumapit. Hinawakan niya ang kamay ni Molsoon at hindi ito pinayagang umalis. Ngunit nang makita niya ang sanitary napkin sa kamay ni Molsoon, tila naintindihan niya ang lahat at nagsabing hihintayin siya sa labas. Pagkalabas ni Molsoon, hindi na niya pinansin ang lalaki at lumapit kay Hana. Nagmamadali si Hana pauwi dahil may interview siya kinabukasan sa isang entertainment company para maging trainee. Nagbulong si Molsoon sa sarili, ngunit patuloy na hinarang ng lalaki ang kanyang daan at tinawag siyang Emily. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Daniel, isang direktor sa kumpanyang pang-aliwan. Sinabi rin niyang may plano ang kumpanya na magdebo ng isang girl group at si Emily ang magiging pangunahing miyembro ng grupong ito, ngunit kamakailan lang ay bigla na lang siyang nawala at hindi na sumasagot sa tawag. Ilang oras bago bumili si Molsoon, nakipag-picture siya sa may-ari ng tindahan para makakuha ng diskwento. In-upload ng may-ari ang larawan sa social media bilang advertisement. Ang mga larawang iyon ang nakakuha ng atensyon ni Daniel. Kamukhang kamukha ni Molsoon si Emily na kamakailan lamang ay nawawala. Lubos na nalito si Molsoon sa lalaking ito na tila hindi sumusuko, at inisip niyang baka isa itong manyok. Ngunit nang ipakita ni Daniel ang isang video ni Emily na kumakanta, labis ang pagkagulat ni Molsoon at hindi siya makapagsalita, ang babae sa video ay kamukhang kamukha niya. Ipinilit ni Daniel na si Emily ay nagpapatawa lamang at hinimok siya nitong bumalik sa kumpanya upang ipagpatuloy ang kanyang karerang musikal. Habang tinitingnan ang business card na ibinigay ni Daniel, nakaramdam si Molsoon ng matinding pagkalito at lungkot. Talagang kakaiba at napakahaba ng araw na iyon para sa kanya. Kinagabihan, pag-uwi ni Molsoon, narinig niyang masayang tawanan mula sa bahay ng kanyang anak na si Jisuk. Ngayong araw, na-promote si Jisuk bilang senior manager. Mukhang wala itong pakialam sa inang nasa labas lang ng bahay. Sa halip, masayang nagdiriwang si Jisuk kasama ang asawa niya. Labis ang pagkadismaya ni Molsoon. Parang wala nang nagmamalasakit sa kanya sa bahay na iyon. Kinabukasan, pumunta si Molsoon sa entertainment company ni Daniel dahil sa matinding kuryosidad. Nangako si Daniel na gagawin siyang isang top singer, ngunit hindi maiwasan ni Molsoon ang mangambang matuklasan ni Daniel ang kanyang totoong pagkatao. Kahit ilang ulit niyang ipahiwatig ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nananatiling kumbinsido si Daniel na siya si Emily. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang plano ni Daniel na gawin siyang isang bituin. Mahigpit si Daniel kaya binigyan lamang siya ng 3 buwan para mag-ensayo. Kapag tapos na ang oras, kailangan na niyang maglabas ng album. Sa parehong araw, dumating si Hana sa kumpanya para sa kanyang interview. Gulat na gulat siya nang makita ang isang taong kamukha ng kanyang lola, pero ang pagkakaiba, nakaayos ito ng moderno at mukhang isang mataas na opisyal ng kumpanya. Lumabas noon si Molsoon mula sa opisina ni Daniel at nagkita sila ng babae. Tinitigan nila ang isa't isa at parehong nakaramdam ng kakaiba. Maya-maya, dumating ang ibang miyembro ng girl group at hinayla si Molsoon palayo. Tinukso siya, pinagtawanan, at binalaan na huwag gumawa ng kahangalan. Sa kabilang dako, may isang babaeng kamukha ni Molsoon ang nagtangkang makapasok sa kumpanya para makausap si Daniel. Ngunit hindi siya pinayagan ng staff dahil wala siyang appointment. Nakita siya ni Hana at inakala niyang ang kanyang lola iyon. Sinabi ni Hana na napaka-fashionable na ni lola ngayon at pinayuhan siyang huwag nang gumala-gala at umuwi na. Ngunit wala ni isang alaala ang babae tungkol kay Hana. Dumating na ang trainee selection round at si Hana ay sumali. Naalala ni Daniel ang hiling ni Molsoon, kung gusto niyang magpatuloy si Emily bilang trainee, kailangang matulungan si Hana na makapasa. Ito lang ang tanging kondisyon ni Molsoon. Sa kabutihang palad, mahusay si Hana sa pagkanta at pagsayaw kaya pumasa siya ayon sa desisyon ng mga hurado. Nandoon lang si Molsoon at narinig ang resulta, napakasaya niya. Pag-uwi ni Hana ng gabing iyon, inakala niyang bumalik na ang kanyang lola, ngunit tahimik pa rin ang bahay. Doon lang niya napagtanto kung gaano niya namimiss ang kanyang lola. Kinabukasan, isinama ni Daniel si Molsoon sa grupo. Hinikayat niya ang mga miyembro na makipagtulungan upang matapos ang training bago ang debut. Ngunit patuloy pa rin ang pagtrato ng mga miyembro kay Molsoon ng may pangmamaliit. Hindi siya nagpatinag. Tinawag niya ang mga ito bilang mga bata, at idineklara niyang makikipagkompetensya siya ng patas. Dahil dito, nagbago ang asal ni Molsoon, kaya't nagsimula ng magduda ang kanyang mga superior sa kanyang pagkatao. Pero nanindigan si Daniel na ang boses ni Emily ang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Gabi ng araw na iyon, isinama ni Daniel si Molsoon sa isang kainan ng hot pot.
Sunod-sunod ang tanong niya sa Ingles, sinusubukang alamin kung bakit nagbago siya ng biglaan. Pero hindi naintindihan ni Molson ang kahit isa. Inisip pa nga niyang pamangkin niya si Daniel. Binigyan niya ito ng sili at pinayuhan na mag-ingat sa mundong puno ng hirap. Sinabihan din niya itong kumain muna bago uminom. Habang tinatitigan ng mukha ni Daniel, naisip ni Molson kung kaninong lahi kaya siya, dahil napakagwapo nito. Ibinigay ni Daniel ang trainee contract at pinapirma siya. Matapos niyang pirmahan, napabuntong hininga ng ginhawa si Daniel at tinagayan siya. Pero patuloy si Molson sa pagbibigay ng sili, gaya ng isang matandang ginang, habang paulit-ulit siyang pinapayuhan na alagaan ang kanyang kalusugan at huwag iinom ng walang laman ng tiyan. Kinabukasan, paggising ni Molson sa dormitoryo, napagtanto niyang nagsimula na ang kanyang buhay bilang trainee. Para mapanatili ang porma, gulay lamang ang almusal ng mga trainee. Napaangal si Molson, iniisip na paano lalaking matangkad ang mga kabataan kung puro gulay lang ang kinakain nila. Matapos ang almusal, kinailangan nilang timbangin ang kanilang mga sarili. Ang pinakabata sa grupo, dahil sa kawalan ng disiplina sa pagkain, ay lumampas sa tamang timbang. Kaya't pinatakbo siya ng 1 oras pa sa treadmill. Narinig ito ni Molson at muling nagkomento na parang isang matandang ginang. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kabagsik ang mga kabataan sa sarili nila. Sinundan ito ng opisyal na practice. Dahil walang karanasan sa pagsayaw si Molson, sablay ang lahat ng kanyang kilos at hindi siya makasabay sa ritmo. Pinagtawanan siya ng grupo ng walang tigil. Ayaw ni Daniel na maging katatawanan si Emily, kaya't pinakiusapan ni Daniel ang guro sa sayaw na panatilihin si Molson at bigyan pa siya ng personal na pagsasanay. Pinanood ni Molson ang video ng kanyang pagsayaw kasama ang mga miyembro ng grupo at sinubukang magsanay. Hindi na ito kinaya ng mga nakakataas sa kumpanya kaya dinala siya sa salon upang baguhin ang kanyang hairstyle. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aayos, ang kanyang simpleng gupit ay ginawang may bangs at nakapusod. Nagmistula siyang isang dalagang kabataan. Nang tumingin siya sa salamin, hindi siya makapaniwala, ang magandang dalaga sa salamin ay siya pala. Dahil sa pagbabagong iyon, labis ang kasiyahan ni Daniel. Wala na ring pakialam si Molson. Buo ang kumpiyansa niyang ipinasok ang kanyang sarili sa kumpanya na tila bumalik siya sa kanyang kabataan. Kahit na tila isang panaginip lamang ito para kay Molson, sulit na sulit ito. Nang walang tao sa paligid, pumasok siya sa silid ng pagkanta upang sariwain ang kanyang kabataan. Kinuha niya ang mikropono at kumanta mag-isa. Habang kumakanta siya, dumating si Daniel at tinugtugan siya ng gitara. Punong-puno ng damdamin ang kanyang tinig. Sa gitara ni Daniel, lubos na nilasap ni Molson ang awitin. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Daniel. Binigyan siya ng tambak na dokumento at sinabing huwag nang kantahin ang mga lumang kanta at kabisaduhin ang mga bagong awitin. Gabi-gabi, sinimulan ni Molson ang pagkabisa sa mga lyrics. Kakaiba, tuwing pinapatugtog ang kanta sa earphones niya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at paulit-ulit na samasagi sa kanyang isipan ang mukha ni Daniel. Sa kabilang banda, nalaman ni Hannah na pasado siya sa pagpili ng trainees ng kumpanya kaya't labis ang kanyang tuwa. Kinabukasan, binaliwala niya ang pagtutol ng ina at dinala ang kanyang malita para manirahan sa dormitoryo ng kumpanya. Nasa labas na ng kumpanya si Molson upang salubungin si Hannah. Hinikayat ni Molson si Hannah na magpursige. Nabigla si Hannah nang malamang naroon din ang kaibigan ng kanyang lola. Hindi na nagbigay ng maraming paliwanag si Molson at inihatid si Hannah sa dormitoryo. Naayos na ang silid ni Hannah. Hindi man ito kalakihan, napaka-comfortable naman. Gustong-gusto ni Hannah ang kanyang bagong silid. Sinamantala ni Molson ang pagkakataon para tanungin si Hannah tungkol sa kanyang lola. Hindi gaanong nag-aalala si Hannah, aniya, kakaiba ang kanyang lola at malakas pa, kaya't hindi na dapat alalahanin. Ngunit naiinis si Molson at tinanong kung bakit hindi man lang hinahanap ni Hannah ang kanyang lola. Nagalit siya sa apo dahil tila wala itong pakialam. Tumakbo siya palabas at uminom ng mag-isa. May isang lalaking estranghero ang lumapit upang makipagkilala, ngunit malakas ang sigaw ni Molson, malaki na ang ipinagbago ng mundo. Noon, ang mga tulad mo ay pinapatay na. Naging interesado ang lalaki sa kanya, ngunit patuloy pa rin sa pagbibitiw ng masasakit na salita si Molson. Pinuna niya ang lalaki na hindi karapat-dapat tawaging lalaki. Sa halip na matakot, lalo pang naaliw ang lalaki at agad siyang nilapitan. Ngunit mabilis na tumugon si Molson. Pinatumba niya ang menioke sa lamesa. Nagkakataong kumakain ng hapunan si Daniel sa bar at nasaksihan ang buong pangyayari. Agad tumayo si Molson at binitiwan ang kamay ng lalaki, ngunit mas malakas si Daniel. Pinigilan niya ang meniokes at inutos kay Molson na tumawag ng pulis. Kinabukasan, habang pinapanood ni Daniel ang video ng pagsasanay ni Molson, hindi niya mapigil ang matawa. Nang dumating si Molson, biglang naging seryoso si Daniel at tinanong siya sa nangyari kagabi. Ngunit agad din siyang nagbiro kung magpapatuloy si Molson sa paglikha ng gulo, agad ding matatapos ang kanyang karera sa pagkanta, at madadami pa ang buong grupo.
Agad na humingi ng tawad si Molsoon at nangakong hindi na mauulit. Sa kanyang pagkabigla, si Daniel na kilala sa pagiging istrikto ay madaling nagpatawad. Dinala pa niya ito sa isang boss. Pagdating nila, labis ang pagkagulat ni Molsoon nang makilalang ang pinuno ay si Jun Sim, isang dating kaaway na may alitan silang 50 taon na ang nakararaan. Noon, sa isang bar, may isang binatang humanga sa pagkanta ni Molsoon at pinuri siya sa harap ng lahat. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay namatay ang binata. Sa kanyang burol, ibinigay ng mga kamag-anak ang isang music book na siya mismo ang sumulat. Hiling niya na kantahin ni Molsoon ang kanyang mga awit, ngunit hindi marunong si Molsoon sa teoryang pangmusika, at doon pumasok si Jun Sim. Ipinangakong i-record niya ito at ipapadala kay Molsoon, ngunit inangkin ni Jun Sim ang mga kanta at ginamit para sa sarili niyang karera. Hindi siya nakilala ni Jun Sim. Sa halip, sinabi lamang niya kay Daniel na kamukha ni Emily ang isang taong kilala niya noon. Sa pamamagitan ni Daniel, nalaman ni Molsoon na kapag nagtagumpay si Emily at nakatungtong sa pandaigdigang entablado, mas lalo pang sisikat si Jun Sim. Nangamba si Molsoon kung ipagpapatuloy ba niya ang kanyang pangarap o maging kasangkapan lamang upang maisakatuparan ang tagumpay ng kanyang kaaway. Sa kanyang pagkalito, humingi siya ng payo kay Hana. Payong tugon ni Hana, kung may tunay na galit, ang pagtupad sa sariling pangarap ang pinakamabisang paghihiganti. Dahil dito, ganap na nabuksan ang isip ni Molsoon. Hindi niya hahayaang hadlangan ng galit ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, natuto na rin si Molsoon na sumayaw ng maayos. Masigasig siyang nagsanay sa pagkanta, pagsayaw, at sports. Habang nagsasanay, hinayla siya ni Hana. Tutulungan daw siya nitong lampasan ang mga hadlang ng pagtanda. Napag-alaman ni Molsoon na tinatawag siyang nursing home ng mga miyembro dahil sa tunog ng kanyang boses. Kaya gumawa si Hana ng patakaran para sa pagbabago ng kanyang pananalita. Kapag may binibigyang diin siya, kailangan niyang gamitin ang salitang super, gaya ng super sarap o super ganda. Tinuruan din siya ni Hana ng mga karaniwang salitang ginagamit sa internet at nakakatawang daglat. Pinakiusapan siyang huwag nang gumamit ng lokal na dialekto at kabisaduhin ang kabataan slang. Natuwa si Molsoon sa malasakit ni Hana, pero naramdaman din niya na may panganib pa rin sa paligid. Isang araw, ipinakita ng mga miyembro ng grupo ang isang pakete ng gamot na sinasabing pag-aari ni Emily, puno ito ng antidepressants at sedatives. Pinaghinalaan nilang kaya mahusay si Emily sa pagkanta at pagsayaw ay dahil sa gamot. Hindi sang-ayon si Molsoon sa ganitong pag-iisip. Para sa kanya, kung totoo man na may iniinom siyang gamot, dapat ay alagaan siya at tulungan, hindi pagsamantalahan. Binalaan niya ang mga ito, kapag patuloy nilang pinakikialaman ang kanyang gamit, lalaban siya hanggang dulo. Kinagabihan, nanood si Molsoon ng video ng isang boy group na sumasayaw. Nabigla siya, ang lalaking nasa gitna ay si Daniel. Ikinwento ni Hana na si Daniel ay dating miyembro ng isang sikat na boy group. Noon, may isang baliw na tagahanga na lagi silang sinusundan. Nang nagsumbong ang grupo sa pulis, si Daniel ang samalo ng sisi at sinabing girlfriend niya ang tagahanga. Nauwi ito sa eskandalo at tuluyang nagkahiwa-hiwalay ang grupo. Pagkatapos noon, naging music producer si Daniel. Kaya ngayon, sa tuwing nakakatanggap siya ng mensahe mula sa ibang fan, sobrang kinakatakutan niya ito. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, nakita ni Daniel si Molsoon na nakatalikod at nakaharap ang puwitan sa elevator. Sa pagkakataong iyon, niyaya niya si Molsoon na kumain ng hotpot. Matagal-tagal na rin mula nang malayang nakakakain si Molsoon. Sa dami ng kanyang kinain, hindi napigil ang matawa at biruin siya ni Daniel pero wala siyang pakialam. Binigyan pa niya si Daniel ng pritong manok at sinabing, kapag busog ka, may lakas ka para magtrabaho. Pagkatapos noon, inabutan niya si Daniel ng bote ng pampabawas ng stress. Nakita ni Daniel ang tahimik na malasakit ni Molsoon, at napangiti siya. Ngunit tuwirang sabi ni Molsoon, ang mga katulad mo, hindi ko type. Kailangan nasa 60 ka para matawag kang tunay na lalaki. Noon lang halos mabilawkan si Daniel sa tubig at napatingin kay Molsoon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakit. Kinabukasan, nang panoorin ng mga guro ang video ng pagsasanay ng girl group, napansin nilang lahat ang mabilis na pag-unlad ni Molsoon, hanggang sa punto na kayanan niyang makipagsabayan sa iba pang mga miyembro. Gayunman, napag-usapan din ng mga guro na maaaring umiinom ng gamot si Molsoon. Agad namang nagsalita si Daniel upang ipagtanggol si Molsoon. Sa palagay niya, hindi nararapat na hinuhusgahan ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa ganoong paraan. Sa panahong ito, sumali na si Hana sa grupo ni Molsoon at naging bagong miyembro. Pinabilis na ng kumpanya ang proseso at inutusan ang girl group na tapusin agad ang kanilang debut songs. Kasabay nito, sinusuri na rin ang antas ng 6 na miyembro, ang mga hindi makakamit ang pamantayan ay aalisin sa grupo. Bukod sa pag-eensayo para sa paglabas ng album, madalas pa rin gumala si Molsoon malapit sa kanilang bahay at natuklasan niyang wala nang bumibisita sa tindahang dati niyang pinamamahalaan.
Ayon sa may-ari ng katabing supermarket, kumalat daw online ang chismis na naglalagay ng cream sa sabaw ang tindahan, kaya unti-unting bumagsak ang negosyo. Habang nag-uusap sila, ipinahayag din ng may-ari ang pag-aalala niya tungkol sa pagkawala ni Molsoon. Naaantig si Molsoon sa kanyang narinig. Sa oras na iyon, dumating ang isang matandang lalaki na nakaayos ng maayos upang kausapin ang may-ari ng supermarket. Nakilala siya ni Molsoon, dati siyang customer sa kanyang tindahan, pala kaibigan ngunit babero. Ngayong nakita niya itong nilalapitan ang may-ari ng supermarket, mabilis na hinayla ni Molsoon ang babae palayo. Sinabi ni Molsoon na alam niya ang tunay na pagkatao ng lalaki at pinayuhan niya ang may-ari na umiwas dito. Pagkatapos niyang umalis sa supermarket, pumunta si Molsoon sa sauna. Sa harap ng mga matatandang babae, nagsimula siyang mag-stretching at namangha ang mga ito sa kanyang kakayahan. Samantala, narinig ni Molsoon ang kanilang pag-uusap at nalaman niyang naghahanap ng bagong bahay ang kanyang anak na babae. Ipinahiwatig na balak nitong lumipat at mamuhay mag-isa. Naisip ni Molsoon na simula nang wala siya sa bahay, tila masaya at komportable na ang buong pamilya. Sa panahong ito, tanging si Gapyong lamang ang palaging kumokontak sa kanya, ang kaibigan niyang higit 60 taon na. Hinanap siya ni Gapyong araw-araw, pakiramdam niya ay wala ng saysay ang buhay kung wala si Molsoon sa tabi niya. Kinagabihan, nang matawagan ni Molsoon si Gapyong, masaya nitong tinanong kung kamusta na siya. Ngunit sa paglingon niya, may isang batang babae na nakatayo sa likod niya at nagsabing siya raw ang hinahanap nito. Lubos na nagulat si Gapyong at hindi maunawaan ang sinasabi ng dalaga. Dito nagsimulang ikwento ni Molsoon ang mga alaala mula mahigit 50 taon na ang nakalilipas sa pagitan nila ni Gapyong. Araw iyon ng isang mahalagang torneo sa wrestling, lumaban si Gapyong upang makuha ang puso ni Molsoon, ngunit natalo siya dahil sumakit ang tiyan niya matapos kumain ng tupa. Nang marinig ito, agad na naalala ni Gapyong ang lahat. Doon lamang siya naniwala na ang babaeng kaharap niya ay si Molsoon. Ipinabatid ni Molsoon kay Gapyong na gusto na niyang bumalik sa kanilang bahay upang malaman ang tunay na nararamdaman ng kanyang pamilya. Humingi siya ng tulong dito. Kinagabihan, pumunta si Gapyong kina Jisuk at sa kanyang asawa upang hilingin na patuloyin ang ipinakilala niyang kaibigan, na pamangkin daw ni Emily, sa loob ng 1 linggo. Matapos mag-alinlangan, pumayag si Jisuk. Upang hindi makilala, binigyan ni Gapyong si Molsoon ng bagong cellphone at binalaan siya na huwag magsalita ng mga bagay na makapaghahayag ng kanyang totoong pagkatao. Kinabukasan, sa tulong ni Gapyong, bumalik si Molsoon sa kanilang bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakasalubong siyang babae sa bakuran, kamukhang kamukha niya. Napag-alaman niyang minsan na itong nakita ni Hana sa kumpanya at inakalang ito ang kanyang lola. Tinulungan ni Hana ang babae, pinasakay sa taxi at pinauwi. Ngayon, magkatapat na ang batang Molsoon at ang matandang Molsoon. Agad hinayla ni Molsoon ang babae at kinwestiyon kung sino siya. Laking gulat niya nang tawagin siya nitong ate. Napagtanto niyang ito ang kanyang nakakabatang kapatid. Ngunit malamig ang pagtanggap ni Molsoon, itinulak niya ito at hindi niya maunawaan kung bakit nagpapanggap ito bilang siya. Wala ring sinuman sa bahay ang malugod na tumanggap sa nakababatang kapatid. Habang naguguluhan, naisip ni Molsoon na siya ay isa ng bata, kaya nagtaka siya kung paano siya nakilala ng kapatid. Nang magsisimula ng magsalita ang kapatid, tumawag ang misteryosong lalaki. Pinarmunan nito dahil sa paglabag sa patakaran. Agad itong umalis. Ang driver na iyon ang nagbigay ng kabataan kay Molsoon, at dahil umalis siya nang hindi nagpapalam, nahuli siya sa schedule. Patuloy siyang tinatawagan ni Daniel ngunit hindi siya sumasagot. Kahapon, buong tapang niyang sinabi na aalis siya sa dormitoryo ng 10 araw upang ayusin ang ilang personal na bagay, ngunit nangakong hindi maaapektuhan ang debo ng grupo. Ngayon, malinaw na nilabag ni Molsoon ang pangakong iyon. Dahil dito, hiniling ng coach na hindi muna sumali si Molsoon sa kahit anong practice session sa loob ng 1 linggo bilang parusa. Sinubukang humingi ng paumanhin si Daniel sa ngalan ni Molsoon, ngunit istrikto ang coach at tumangging pagbigyan siya. Pagkatapos ng ensayo, isinama ni Daniel si Molsoon sa isang party, isang salusalo na inihanda ni Junsim para sa grupo. Nang makita ni Molsoon ang presidente na nagnakaw ng kanyang kanta, agad siyang nag-cross arm sa kanyang dibdib, hindi itinago ang kanyang pagkainis at pagiging sarkastiko. Tahasan niyang sinabi na may mga taong sumisikat sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. Binuhusan niya ng inumin si Junsim at tinanong kung masaya ba talaga ito sa ganitong klaseng pamumuhay. Natarante si Junsim at hindi malaman ang sasabihin. Agad namang nagpaliwanag si Molsoon na siya'y curious lamang sa marangyang buhay ni Junsim. Nagsimula ng magbulungan ng mga tao sa paligid at hindi nagustuhan ang inasal ni Molsoon. Hinayla siya ni Daniel palabas at pinagalitan dahil sa kanyang kabastusan. Kalma lamang si Molsoon sa paghingi ng paumanhin at nangakong mag-iingat na sa susunod. Pagkatapos nito, bumalik siya agad sa pagsasanay na parang walang nangyari. Pagkatapos ng party, tinawag ni Junsim si Daniel para kausapin.
Pilit na ipinagtanggol ni Daniel si Molson ngunit naniniwala si Junsim na sinasadya ni Molson na galitin siya. Kaya hiling ni Junsim kay Daniel, huwag na siyang makialam pa kay Molson. Mas mainam na si Molson ang kusang lumabas sa grupo. Nang gabing iyon, tinitigan ni Molson ang litrato ng mga miyembro ng grupo kasama si Junsim, at biglang bumalik ang kanyang mga alaala. Mahigit 50 taon na ang nakalipas, kinuha ni Junsim ang kantang Tunay na Pag-aari ni Molson. Dahil dito, sumikat at naging matagumpay si Junsim. Matapos iyon, hindi na siya muling nagpunta sa bar kung saan naroon si Molson. Habang inaalala ito, patuloy pa rin sa pagsasanay si Molson sa practice room. Sumulat siya ng tala para ipaalala sa sarili na ang landas patungo sa kanyang pangarap ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa mga nagdaang araw, naninirahan si Molson sa bahay gamit ang pangalang Emily. Hindi alam ni Jisoo ang katotohanan kaya tinutusan niya si Emily na huwag galawin ang mga gamit ni Molson. Hindi pa rin mapakali si Molson at pinaalalahanan pa rin ang anak niyang mag-almusal. Nagtanong rin siya kung bakit madalas nasa real estate office si Jisoo nitong mga nakaraan. Medyo nagulat si Jisoo sa paraan ng pananalita ni Emily. Tila pamilyar at kagaya ng kanyang ina, ngunit inisip niya lamang na kakaiba talaga ang dalaga. Pagbalik ni Molson sa kumpanya, nakita niya si Daniel na tila aligaga. Lumalabas na kagabi, may pumasok sa bahay ni Daniel, at may baliw na tagahanga na patuloy siyang iniistorbo at nagpapadala ng mga mensaheng nakakapanik. Binigyan ni Molson si Daniel ng halamang gamot para mapanatag ito. Maya-maya, dinalhan niya rin ito ng juju tea na siya mismo ang gumawa. Bagamat malamig pa rin ang kilos ni Daniel, napansin ang bahagyang paglalambot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng tasa. Samantala, nahihirapan si Hana na makibagay sa grupo. Hindi siya gusto ng ibang miyembro, at ang kanyang pagpasok ay nagbawas sa mga bahagi ng ibang miyembro sa pagkanta at pagsayaw kaya sila'y nagalit. Isang araw, tumawag ang ina ni Hana para yayain siyang kumain. Nag-aalala ito dahil hindi na nagpatuloy si Hana sa kolehiyo at piniling pasukin ang mundo ng idol. Hindi sinabi ni Hana ang tunay na kalagayan at sinabi na ayos lang siya. Hinikayat niya ang ina na pagtuunan ng pansin si Molson. Dahil sa katigasan ng ulo ni Hana, walang magawa si Jisoo. Samantala, tinawag ni Daniel si Molson sa recording studio para subukan ang kanyang boses. Habang kumakanta si Molson, gamaan ang pakiramdam ni Daniel nang marinig niyang maayos pa rin ang boses nito. Ngunit pagdating sa koro, may kakaibang tunog na tila hindi boses ni Emily. Agad nagsabi si Molson na may multo sa studio at may nakaupo sa likod ni Daniel. Dahil sa kumikislap na ilaw sa silid, natakot si Daniel. Ngunit agad na tumawa si Molson at sinabing biro lamang iyon. Nang gabing iyon, masaya si Molson habang inaalala ang reaksyon ni Daniel. Dumating si Gapyong at inaya siyang kumain ng karne. Kumain si Molson nang may gana at masayang-masaya sa sinseridad ni Gapyong. Matapos kumain, namasyal sila habang nag-uusap. Napagtanto ni Molson na ang mga kabataan ngayon ay hindi lang puro reklamo, kundi matatalino at matatag din. Habang naglalakad, may pinulot na bulaklak si Molson at inaya si Gapyong na bilhin ito para sa kanya. Hindi inaasahang kinuna ng litrato ang kanilang berwan. Kinabukasan, muli na namang nahuli si Molson sa ensayo. Pagkatapos ng ensayo, pinagalitan niya ang isang miyembro dahil sinadyang ibigay ang maling oras ng ensayo upang siya ay mahuli. Para kay Molson, patas dapat ang lahat. Ngunit tumanggi ang miyembro at sinabing hindi niya hahayaang maaga ni Molson ang kanyang mahalagang posisyon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Junsim si Daniel at ipinakita ang mga litrato ni Molson at Gapyong na tila may malapit na relasyon. Ang mga litrato ay kuha ng palihim ng miyembrong sinadyang baguhin ang oras ng ensayo. Ayon kay Junsim, hindi nararapat para sa isang idol ang mga ganoong kilos. Hindi tinatanggap ang masamang chismis. Hiniling niya kay Daniel na huwag nang ipagtanggol si Molson. Sumagot si Daniel na magsasagawa siya ng karagdagang investigasyon. Nang gabing yun habang nag-eensayo, nakatanggap ng tawag si Molson mula kay Gapyong. Ipinabatid nito na natanggap na niya ang kanyang pensyon at inaanyayahan siyang kunin ito. Labis ang tuwa ni Molson. Ngunit habang papalabas na siya, dumating si Daniel sa practice room. Tinanong siya ni Daniel tungkol sa lalaking nasa telepono. Hindi nakasagot si Molson kaya't nagalit si Daniel. Ipinahayag niyang si Emily ay tatanggalin na sa kumpanya. Labis ang galit na nadama ni Molson nang mapagtanto niyang wala na siyang halaga sa paningin ni Daniel. Pagkatanggal sa kumpanya, umuwi si Molson at nagpatuloy sa pagsasanay sa sayaw. Nang makaramdam siya ng gutom, binuksan niya ang refrigerator pero magulo ito at hindi maayos ang mga laman kaya ninis siya. Dumating si Hana at labis ang pag-aalala. Natakot siya na baka tuluyan nang mawala sa grupo si Molson. Ngunit determinado si Molson at sinabi niyang hindi siya susuko ng ganoon kadali. Pinaalalahanan din niya si Hana na maging matatag at pagtuunan ng pansin ang kanyang sariling karera sa kumpanya. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang malakas na tugtog mula sa malayo.
May festival pala para sa matatanda sa kanilang lugar. Nakisiksik sila para manood at nakita nila ang isang kapitbahay na sumasayaw sa entablado. Sa isip ni Molsoon, mas maganda ang kanyang boses kaysa sa kapitbahay na iyon. Kaya't nagpas siyang sumali sa pagtatanghal kasama si Hana. Bumuo sila ng duo at nagtanghal ng isang kanta. Habang kumakanta si Molsoon, tumugtog ng gitara si Hana. Agad nilang nakuha ang atensyon ng buong lugar dahil sa husay ng kanilang kombinasyon. Nagsayawan at nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Naging napakasigla ng atmosfera. Matapos ang festival, naging tagahanga ni Molsoon ang may-ari ng isang maliit na supermarket malapit sa kanila. Habang kumakain si Molsoon ng instant noodles sa harap ng supermarket, biglang dumating si Daniel. Ipinaliwanag ni Hana kay Daniel ang tunay na relasyon ni Gapyong at Molsoon. Noon lamang napagtanto ni Daniel na maling-mali ang kanyang pagkakaunawa kay Molsoon. Kaya nang muli niyang makita si Molsoon, labis ang pagkailang ni Daniel at hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad. Hindi napigilan ng may-ari ng supermarket ang kanyang kuryosidad kaya't nagbiro ito tungkol sa relasyon ni Molsoon at Daniel. Kumpirmado raw na si Daniel ang nobyo ni Molsoon. Hindi naman ito itinanggi ni Daniel, at tahimik lang na sumunod kay Molsoon. Hindi nila namalayan na napadpad na pala sila sa bahay ni Gapyong. Ang inutil na anak ni Gapyong ay may balak gawing homestay ang bahay at popahan ito. Nang makita ni Daniel ang sitwasyon, nagpasya siyang bilhin ang bahay at doon na tumira. Sa ganitong paraan, magiging kapitbahay niya si Molsoon. Sa ilalim ng gabay ni Molsoon, binalak ni Gapyong na paalisin si Daniel. Ngunit labis na nangangailangan ng pera ang anak ni Gapyong, kaya napilit nito si Gapyong na pumirma ng kontrata sa pagpapaupa. Matapos pirmahan ni Daniel ang kontrata, saka siya taos-pusong humingi ng tawad kay Molsoon. Nang gabing iyon, nagdadalawang isip pa rin si Molsoon kung dapat ba niyang patawarin si Daniel o magkunwaring malamig pa rin para hindi mapahiya. Samantala, lumapit si Molsoon at pinagalitan siya ng ilang salita, ngunit si Jis ay lasing at nagsabing galit siya kay Molsoon dahil pakiramdam niya, hindi kailanman naintindihan ni Molsoon ang nararamdaman ng kanyang ina. Hindi na sumagot si Molsoon. Sa halip, napabuntong hininga siya at inagaw ang baso ng alak mula sa kanyang anak. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang inutil na manugang. Bagaman may konting tampo si Molsoon sa kanyang anak, nang makita niyang halos wala ng laman ng refrigerator, naisip niyang may kailangan siyang gawin. Kinabukasan, paggising ni Jisuk, nadatnan niyang kumakain ng kimchi soup ang kanyang asawa, lutong bahay ng kanyang ina. Akala nila, palihim na umuwi ang kanilang ina kagabi. Samantala, si Molsoon ay tila walang sigla habang nakaupo sa bahay ni Gapyong. Natatakot siyang baka makadinig na naman ng reklamo mula sa kanyang anak. Pinaginhawa ni Gapyong ang loob ni Molsoon at iniabot sa kanya ang isang helmet. Ihahatid sana niya si Molsoon sa kumpanya, ngunit biglang dumating si Daniel at inagaw ang helmet, sabay sabing kailangan niyang protektahan si Molsoon kaya dapat itong sumama sa kanya. Tumutol si Gapyong ngunit iginiit ni Daniel na responsibilidad niya si Molsoon. Nang makita ni Gapyong si Molsoon na kasama ang ibang lalaki, hindi nito naitago ang pagkadismaya. Pagdating sa kumpanya, nabalik ang sigla ni Molsoon at idineklara sa mga miyembro na gagawin niya ang lahat para makapagdebo ang grupo. Ganito rin ang sinabi ni Hana sa mga miyembro kagabi. Nauunawaan niya na lahat ay nagsusumikap para sa pangarap nila, ngunit alam din niyang walang permanenteng kaaway o kaibigan, kaya hiniling niyang huwag sanang masyadong magkapikunan ng isa't isa. Itinuro ito sa kanya ni Molsoon noon. Matagal nang hindi nakakatulog ng maayos si Daniel. Nang malaman ng coach na lumipat si Daniel malapit sa tirahan ni Molsoon son, hindi ito natuwa. Akala niya, hindi na nabubukod ni Daniel ang personal sa trabaho, dahil dati palaging patas ito. Nang nagsimula na ang test, biglang dumating si Junsim. Alam ni Molsoon son na naroon si Junsim para obserbahan siya. Pinilit ni Molsoon son na galingan ang kanyang performance. Sa simula ay maayos naman, pero nang mapansin niya ang tingin ni Junsim at maalala ang nakaraang insidente sa entablado, nawalan siya ng konsentrasyon at ritmo. Dahil dito, bumagsak siya sa pagsusulit. Hindi alam ni Gapyong ang nangyari kaya dumalaw siya sa kumpanya para makita si Molsoon. Binigyan pa niya ito ng bagong damit. Ngunit sinabi ni Molsoon na ang pagdalaw sa kanya sa kumpanya ay magdudulot lamang ng abala. Noon lang napagtanto ni Gapyong na si Molsoon ay isa ng batang artista na malapit ng maglabas ng album, hindi na siya ang dating pwedeng biruin. Habang pauwi, maraming iniisip si Gapyong. Naalala niya ang nakaraan nila ni Molsoon mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Siya ang unang pag-ibig ni Molsoon, isang pag-ibig na puno ng tamis ngunit puno rin ng panghihinayang. Pagkagaling niya sa militar, nalaman niyang buntis na ito ng anak ng ibang lalaki. Kahit nagkahiwalay sila, hindi niya kailanman nakalimutan ang damdamin niya para sa kanya. Matapos sumakay si Molsoon sa sasakyan ni Daniel, labis pa rin ang hindi mapakilang damdamin ni Gapyong tuwing nakikita niya si Daniel. Sa kasamaang palad, napansin ng anak ni Gapyong na si Molsoon ay si Emily Rin.
Nagdesisyon siyang baguhin ang sarili, at nagpahayag pa na gusto niyang maging nobyo nito. Nadismaya si Gapyong sa narinig. Hindi niya mapigilan ang damdamin at mabilis na pinaandar ang motorsiklo. Ngunit tila may problema ang mabilis na takbo nito. Gabing iyon, hindi na makontak ni Molsoon si Gapyong kaya nagtuon na lang siya sa sarili. Pareho nilang iniisip ni Hana na matatanggal sila sa grupo dahil hindi nila naitawid ng maayos ang bahagi nila sa test. Ngunit sa meeting ng mga coach, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa resulta. Para sa ilan, hindi sapat ang performance nila para makasabay sa grupo. Pero para sa iba, likas ang galing ni Molsoon sa kanta, at may kakaibang boses at galing sa pag-compose si Hana. Sa patuloy na pagsasanay, maaari pa silang humusay. Lalong gamulo ang sitwasyon ng may miyembro ng grupo ang nag-leak ng video ni Molsoon at Hana habang kumakanta sa music festival. Umani ito ng papuri dahil sa husay ng kanilang tinig at talento. Naging usap-usapan sa lugar si Molsoon, at minahal siya ng mga estudyante. Kinabukasan, nang malaman ni Molsoon na may artista raw sa malapit, agad siyang sumunod sa may-ari ng supermarket para makita ang kanyang idolo. Sa gitna ng siksikan, muntik na siyang matambak. Biglang may isang gwapong binata ang sumalaw sa kanya. Nagulat siya pero nagsalita ito sa pamilyar na tono at sinabing mag-ingat siya. Pinuri rin nito ang suot niyang damit. Nang tiningnan niya ang damit na binili ni Gapyong, naisip niyang baka ito si Gapyong. At tama nga siya, ikinwento ng lalaki ang mga lumang alaala na tanging sila lang ang nakakaalam. Sa wakas, naniwala si Molsoon at tinanong kung nakilala rin ba nito ang misteryosong tsuper ng taxi. Matalinong umiwas si Gapyong sa sagot at sinabing ikukwento niya sa susunod. Ikinwento rin niya ang kanyang karera sa sports, partikular ang pakikilahok sa competition wrestling, kung saan tinalo niya agad ang kalaban. Mahigit 50 taon na ang nakalipas, lumaban siya sa wrestling para makuha ang puso ni Molsoon, at siya ang nagwagi. Samantala, lumipat na rin ang nakababatang kapatid ni Molsoon sa kanyang bahay. Nagkunwaring si Molsoon ang kanyang nakababatang kapatid at nagsinungaling kina anak at manugang ni Molsoon na siya si Molsoon. Napansin ni Ji kaiba dahil bigla na lang naging fashionista ang kanyang ina. Nagsasalita ng dialekto, at paminsan-minsan ay gumagamit pa ng Ingles. Gayunpaman, ipinaliwanag ng nakababatang kapatid ni Molsoon na inaayos lang niya ang kanyang emosyon at hindi na siya makikialam sa buhay ng kanyang anak. Dahil dito, naramdaman ni Jisoo na maaari na siyang makipag-usap sa kanyang ina bilang pantay. Nanatili ang nakababatang kapatid ni Molsoon sa silid ni Molsoon. Nang malaman ito ni Molsoon, agad siyang nagtungo upang tanungin ang kapatid kung bakit siya nagpapanggap bilang siya. Hiniling ni Molsoon sa kanyang kapatid na tigilan na ito dahil matagal na silang naging parang estranghero. Ngunit walang balak tumigil ang nakababatang kapatid at iginiit na mananatili siya upang mas maunawaan ang buhay ni Molsoon. Sa ganitong paraan, maaaring tamasahin ni Molsoon ang bago niyang kabataang buhay. Naramdaman ni Molsoon ang kawalan ng magagawa. Hindi rin niya masabi sa kanyang anak at manugang na siya talaga ang kanilang ina. Pagkatapos ay sinimulang halongkatin ng nakababatang kapatid ni Molsoon ang mga photo album at nakita niya ang mga lumang litrato nilang magkasama. Napagtanto niyang hindi siya kinalimutan ng kanyang kapatid. Kaya naman sinubukan ng kapatid ni Molsoon na bumuo ng koneksyon sa manugang at hiningan ito ng tulong upang pag-ayusin si Molsoon at ang kanyang anak. Isang araw, nagtungo ang nakababatang kapatid ni Molsoon sa isang restaurant. Pinag-uusapan ng mga tao sa paligid ang pagkawala ni Gapyong. May mga usap-usapan na si Gapyong at si Molsoon ay nagtanan. Napansin ng mga kapitbahay ang pagiging malapit ni Molsoon at ni Gapyong. Upang protektahan ang reputasyon ng kapatid, hayagang idineklara ng nakababatang kapatid ni Molsoon na mas gusto niya si Tom Hanks at hindi ang isang tulad ni Gapyong. Nagsimulang mag-alala si Molsoon para kay Gapyong. Samantala, naging mas bata si Gapyong at patuloy pa ring nagpapanggap bilang si Molsoon ang nakababatang kapatid, dahilan upang hindi siya makapaghanda. Habang iniisip ito ni Molsoon, biglang dumating si Daniel. Naging curious si Molsoon sa resulta ng trainee debut song test. Nag-aalala siya na sila ni Hana ay matatanggal. Tiniyak ni Daniel na palagi siyang nasa tabi niya at pananagutan niya ito hanggang sa huli. Nalito si Molsoon sa sinabi ni Daniel na pananagutan niya ito. Nagsimulang mag-alala si Molsoon sa magiging relasyon nila ni Daniel sa hinaharap. Ngunit ngumiti lang si Daniel at hindi sumagot, kaya mas lalo siyang nagtaka. Laking gulat nang maging viral ang video ni Molsoon at Hana habang kumakanta sa isang festival para sa mga matatanda. Naging internet phenomenon sila, pinuri ng mga manunood ang kanilang boses at talento. Napagtanto ni Daniel na magandang oportunidad ito para sa promosyon kaya nagpasya siyang ipalaganap ang balita sa media. Sa pagpupulong ng mga direktor para sa final debut, nahati ang opinyon. May mga nagsabing ginagawa lang ni Molsoon at Hana iyon para sumikat at tsamba lang. Pero naniniwala si Daniel na ang kasikatan ng video ay patunay ng positibong pagtanggap ng publiko. Ito raw ang pinakamagandang batayan para magdesisyon kung sino ang dapat magdebo.
Ikanalito ng lahat ng iproduce ni Daniel ang title song ng girl group. Tagmang-tugma ito sa estilo at personalidad ni Emily. Dahil sa epekto ng video at sa matibay na suporta ni Daniel, natuwa sina Molsoon at Hana na hindi pa sila matatanggal. Ngunit nagsimulang magreklamo ang iba pang miyembro ng grupo. Akala nila'y kumilos ng sarili si Molsoon at hindi naging patas ang kompetisyon. Naramdaman ni Molsoon ang ginhawa dahil alam niyang hindi siya nandaya, kundi dahil sa sariling kakayahan kaya siya pinuri. Aniya, kung hindi kontento ang mga kasamahan, dapat silang magsikap imbes na mainggit. Ngunit nagalit ang ibang miyembro sa sinabi niya. Akala nila'y mayabang siya. Samantala, hindi rin natuwa si Junsim, ang taong nagnakaw ng kanta ni Molsoon 50 taon na ang nakalipas, sa tagumpay ni Emily. Nang makita ni Junsim si Emily sa festival, naalala niya ang nakaraan. Ginamit niya noon ang kanta ni Molsoon upang sumikat. Naalala rin niya kung paanong pinuntahan siya noon ni Molsoon upang kumprontahin. Hindi nagsisi si Junsim noon at iniisip niyang mas gusto siya ng lalaking gusto rin ni Molsoon. Pakiramdam ni Molsoon, hindi lang kanta ang ninakaw sa kanya kundi pati ang kanyang buhay at mga pangarap. Ngunit hindi na lumingon pa si Junsim at agad na lumayo. Ngayon, nakakaramdam ng hindi mapakali si Junsim kapag nakikita si Emily. Kaya napagpasyahan niyang imbestigahan si Emily. Bilang pinuno ng kumpanya, kinausap niya ang mga coach at ipinaabot ang kanyang pagkadismaya kay Emily. Kasabay nito, naghanda siya ng sariling plano upang tanggalin si Emily sa grupo. Hiniling ni Junsim sa mga coach na ihanda ang alternatibong plano. Samantala, patuloy na kumalat sa internet ang video ni Hana at Molsoon na kumakanta sa festival. Pinanood rin ito ni Jisoo. Maliban sa masayang ngiti ni Hana sa entablado, may kakaiba rin kay Jisoo, na sa tuwing tinitingnan si Emily ay naaalala niya ang imahe ng ina niyang kumakanta sa bahay. Gabi na nang makita ni Molsoon ang anak ni Gapyong na nakaupo sa hagdan at umiiyak. Nag-aalala ito dahil matagal nang nawawala ang kanyang ama. Takot siya na baka may masamang nangyari. Mienhing inaliw siya ni Molsoon. Ngunit maya-maya lang, dumating ang batang si Gapyong. Agad siyang bumati kay Molsoon, dahilan upang magselo si Daniel na nakatayo malapit. Tinanong ni Daniel kung sino ang lalaking iyon. Hindi makasagot ng malinaw si Molsoon. Ngumiti si Gapyong at ipinakilala ang sarili bilang bagong uupa sa katabing motel. Ngunit patuloy pa ring nakakaramdam ng hindi komportabling damdamin si Daniel. Upang muling ligawan si Molsoon, nagpasya si Gapyong na manatili sa anak niya. Kinabukasan, nang magkita sila sa kumpanya, agad isinara ni Daniel ang elevator. Sinubukang pigilan ni Molsoon ngunit diretsahang tinanong ni Daniel ang tungkol sa relasyon nila ni Gapyong. Binalaan ni Daniel si Molsoon na huwag hayaang maapektuhan ng love life ang trabaho. Nagalit si Molsoon sa asal ni Daniel. Sa puntong iyon, lumapit ang coach sa kanya para kausapin ang pribado. Dahil sa plano ng chairwoman na si Junsim na paalisin si Molsoon sa kumpanya, pinaalalahanan siya ng coach na bumalik agad sa dormitoryo ng kumpanya imbes na masangkot sa mga chismis ng pag-iibigan, lalo na kay Daniel. Pinaalalahanan din siya na mag-ingat sa kanyang mga kilos. Habang si Gapyong ay nasa mall upang mamili ng regalo para kay Molsoon, sinabi niya sa tindera na ito ay para sa kanyang nobya. Kinagabihan, nakita ni Molsoon si Gapyong na naglalakad sa kalsada at siya'y nag-alala, takot na baka may lumabas na chismis tungkol sa kanila. Sa mga oras ding iyon, bumalik si Daniel sa motel at aksidenteng nakita sina Gapyong at Molsoon na naglalambingan. Nagalit si Daniel at sinabihan si Gapyong na lumayo kay Molsoon, ngunit tumanggi si Gapyong at iginiit na ipagpapatuloy niya ang panliligaw upang muling makuha ang damdamin ni Molsoon. Nakita ni Molsoon na tila mag-aaway na ang dalawang lalaki kaya mabilis niya itong pinigilan at ipinaliwanag na si Gapyong ay kababata lamang niya. Nakiusap si Molsoon kay Daniel na huwag siyang pag-isipan ng masama. Kinabukasan, sinamahan ni Daniel si Molsoon papunta sa kumpanya. Sa loob ng sasakyan, napansing pagod si Molsoon kaya pinatugtog ni Daniel ang isang kanta na madalas niyang awitin noong siya'y singer pa. Sabi niya, tinatawag iyon ng mga babaeng tagahanga na sedative. Tinakpan pa niya ang isang mata ni Molsoon upang hindi masilaw sa liwanag. Nang gabing iyon, habang nagkakape sila sa motel, napansin ni Molsoon na tila may bumabagabag kay Daniel. Ikinwento ni Daniel na lagi siyang binabangungot at ang mga taong lumalabas sa kanyang panaginip ay unti-unting lumilitaw sa realidad. Biniro siya ni Molsoon na kung siya ang makakaranas noon, sisipakan niya ang gumugulo para hindi na ito magpakita. Dagdag pa niya, kung natatakot si Daniel sa mga multo, pwede itong magtago sa likuran niya. Napatawa si Daniel sa mga sinabi ni Molsoon, ngunit bigla rin itong naging seryoso at sinabihan siyang huwag magtago sa problema kundi harapin ito. Napalambot nito ang puso ni Daniel, kaya hindi niya naiwasang tapikin ang ulo ni Molsoon, na agad namang nahiya. Bago matulog, naalala ni Daniel ang mga salitang iyon at siya'y labis na natuwa. Kinabukasan, nagkasalubong sina Daniel at Gapyong sa labas ng motel at parehong ayaw magparaya sa isa't isa. Para mapaalis si Daniel, sinadya ni Gapyong na sirain ang air conditioner.
Naliligo si Daniel nang biglang nawalan ng tubig at ang mainit na tubig ay naging malamig. Palay binuksan ni Gapyong ang switch sa labas. Dahil dito, nagkatrangkaso si Daniel. Sumulat siya ng liham at idinikit sa pintuan, na nagsasabing dapat ayusin agad ng anak niyang si Gapyong ang heater. Ngunit kinuha ni Gapyong ang sulat. Hindi lang iyon, nagsimulang mag-ehersisyo si Gapyong upang pagandahin ang katawan. Dati siyang may kahinaan sa paningin at kailangang magsalamin tuwing nagbabasa, pero nang makita niya ang matipunong katawan ni Daniel, nainggit siya at ginanahang mag-ensayo. Sumulat pa siya kay Molsoon, sinabing kahit gaano pa siya magbago, hindi niya ito makakalimutan. Nang mabalitaan ng isang istasyon ng TV si Gapyong, inalok siya ng kontrata upang maging idol. Tinanong niya kung bawal ba ang makipag-date. Ang sagot, pwede, basta't sikreto at hindi malalantad. Kaya pumirma siya sa kontrata at sinimulan ng bagong karera. Samantala, si Molsoon ay patuloy na tinutupad ang kanyang pangarap. Papalapit na ang araw ng debut ng kanilang girl group. Abala sina Daniel at ang buong kumpanya sa paghahanda. Si Molsoon at ang mga miyembro ay masigasig ding nagsasanay. Sa gitna ng sayawan, hindi maiwasan ni Molsoon na maalala ang mga kilos ni Daniel, ang pagtatakip sa kanya laban sa araw at ang malumanay na tapik sa ulo na nagpapagulo ng kanyang damdamin. Ngunit sa gitna ng ensayo, may isang miyembro ang biglang hinimite. Kinailangan itong dalhin sa ospital dahil sa labis na pagod. Pagkagising nito, gusto na agad bumalik sa pagsasanay dahil natatakot itong matanggal sa grupo. Pinayuhan siya ni Daniel na magpahinga muna. Siniguro niyang walang gagawing song review bago ang debut. Dinalaw ni Molsoon ang miyembro sa ospital at nagdala ng lugaw at sabaw ng isda. Nang ilang araw ang lumipas at bumalik na sa dormitoryo ang miyembro, masayang sinalubong siya ng buong grupo. Labis itong naantig at sa kauna-unahang pagkakataon, pinuri si Hana. Kinabukasan, nagpasalamat siya kay Molsoon. Dumating na ang magandang balita, tapos na ang debut song ng grupo at lahat ng miyembro ay kontento. Ipinahayag ni Daniel na panandali ang mananatiling lihim ang ibang miyembro, ngunit sina Molsoon at Hana ang unang maglalabas ng teaser, gamit ang klasikong mitolohikal na imahe kasama ang mga dating singers. Sa gitna ng paghahanda, nakatanggap si Hana ng 2 teddy bear mula sa tagahanga. Ngunit nadiskubre ni Molsoon na may nakatagong kamera sa mga mata ng teddy bear. Nag-alala si Daniel at pinayuhan si Molsoon na laging samahan siya para sa seguridad. Kinagabihan, inihatid siya ni Daniel pauwi, isang patunay ng malasakit niya hindi lang bilang manager kundi higit pa. Pagdating nila, miling si Daniel ng halamang gamot upang siya'y makatulog ng maayos. Habang yumiigting ang tensyon sa pagitan ng pag-ibig at mga pangarap, nagkaroon din ng pagbabago sa pamilya ni Molsoon. Kahit patuloy siyang umaaktong si Emily, malamig pa rin ang trato niya sa kanyang nakababatang kapatid. Hiniling ni Molsoon na huwag na itong makialam sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya makalimutan ang kanilang nakaraan, lalo na ang nangyari mahigit 60 taon na ang nakalipas, noong nagkasakit ang kanilang ama. Nagkaroon ng relasyon ng kanilang ina sa isang Amerikano, dahilan upang kutsain sila ng ibang bata sa nayon. Bagamat masama ang loob ni Molsoon, kinaumagahan ay naghanda pa rin siya ng masarap na almusal para sa kapatid. Napansin ni Jisuk at ng kanyang asawa na pamilyar ang mga putahe, katulad ng madalas ihanda ni Molsoon. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang asawa ni Jisuk na si Emily ay maaaring Molsoon sa labas. Habang kumakain, tinulungan ng nakababatang kapatid si Molsoon na ipaliwanag na ang mga pagkain iyon ay paborito lang sa kanilang bayan kaya alam itong lutuin ng lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain, biglang sinabi ni Jisuk na plano niyang lumipat ng tirahan. Sa tingin niya, kailangan niya ng espasyo mula sa ina. Gumamit ang kapatid ni Molsoon ng tono at pananalitang tila siya si Molsoon. Malungkot na sinabi ni Jisuk, ang manirahan sa iisang bubong ay hindi nangangahulugang isang pamilya na tayo. Nasaktan si Molsoon sa mga salitang iyon. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap sila ng kanyang kapatid. Sinabi ng kapatid ni Molsoon na sana'y matutunan niyang pakinggan ang kanyang anak gamit ang puso, hindi lang ang tenga. Kinagabihan, palihim na sinundan ng asawa ni Jisuk si Jisuk papunta sa ospital. Doon, natuklasan niya kung sino ang palaging banibisita ng kanyang asawa. Isang matandang lalaki ang nasa kritikal na kalagayan. Sa pag-uusap ni Jisuk at ng isang matandang babae, nalaman niya na ang taong nakahiga sa kama ng ospital ay ang ama ni Jisuk at pinagbintangan ng taong iyon si Molsoon na sobrang walang puso dahil hindi niya ito inalagaan sa lahat ng mga taon. Pinayuhan niya si Jisuk na ipaliwanag ng malinaw ang kalagayan ng ama ni Jisuk kay Molsoon. Samantala, may isa pang pangyayari. Habang masayang nakikipagkwentuhan si Molsoon kay Daniel sa motel, dumating si Junsim. Matagal na nitong lihim na iniimbestigahan si Molsoon, ngunit hindi ito makahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Napansin din ni Junsim na nakatira si Emily sa bahay ni Molsoon. Nagsimulang magduda si Junsim na marami raw pagkakahawig si Emily kay Molsoon sa itsura at ugali. Nang magkita sila ni Molsoon sa motel, napakamasungit ng ipinakita ni Junsim.
Pinatotohanan niya na may masamang intensyon si Molsoon. Pinakiusapan ni Junsim na umalis si Molsoon sa girl group at sa kumpanya. Ngunit tumindig si Daniel para protektahan si Molsoon at ipinahayag na kung gusto ni Junsim tanggalin si Molsoon, aalis din siya sa kumpanya. Tinawag ni Junsim si Emily na impostor, ngunit iginiit ni Daniel na pamilya niya si Emily. Naantig si Molsoon sa pahayag ni Daniel dahil sa lubos niyang pagtitiwala sa kanya. Pinayuhan ni Daniel si Molsoon na mag-focus na lang sa gusto niyang gawin at siya na ang bahala sa iba. Napangiti si Molsoon ng bahagya at nagpasalamat kay Daniel sa pagiging kakampi niya. Pagkatapos nito, niyakap ni Daniel si Molsoon. Pag-uwi, humiga si Molsoon sa kama habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tumawag si Gapyong at nagayos ng pagkikita. Nang magkita sila, ibinigay ni Gapyong kay Molsoon ang kontrata mula sa TV station na may malaking signing bonus na 200 milyon. Natuwa si Molsoon para kay Gapyong. Kasabay nito, sinabi rin ni Molsoon na parang nakilala siya ni Junsim pero hindi nito alam na nagmukhang mas bata na siya. Pinayuhan ni Gapyong si Molsoon na umalis na sa kumpanya dahil natatakot siya na magiging mahirap ang buhay niya, pero tumanggi si Molsoon dahil ayaw niyang tumakas at gusto niyang ipuloy ang pangarap niya. Medyo maayos na ang career ni Gapyong kamakailan. Nagsimulang sumali sa mga programa sa TV at napansin ng istasyon. Bukod sa magandang itsura, sumikat si Gapyong nang saktan niya ang may-ari ng isang restaurant dahil inistorbo nito ang waitress. Kumalat agad ang video kaya lalong sumikat siya. Kinabukasan, inimbitahan ni Junsim si Molsoon para magkita ulit, ngunit para magkasundo. Inamin ni Junsim na nagkamali siya ng akala at inisip na pamangkin ni Molsoon si Emily. Naiinis si Molsoon dahil maling akala ni Junsim ito, pero hindi sumuko si Junsim at patuloy na nagpapasunod ng tao kay Molsoon. Gusto ni Junsim na masusing imbestigahan si Molsoon. Nahanap pa nga niya ang isang tao na sinusundan si Daniel. Isang baliw na fan ni Daniel ang nagdeklara na hahanapin niya ang paraan para alisin si Molsoon para hindi na ito makalapit kay Daniel. Sa panahong ito, tinawag ni Daniel si Molsoon at tinanong kung anong kantang pinili niyang i-record. Tahimik si Molsoon at hindi sinagot, kaya lalo pang naging curious si Daniel. Napansin ng mga kasama ni Daniel sa kumpanya na sobra siyang maalala kay Emily, lampas pa sa normal na trabaho. Hindi maipaliwanag ni Daniel ang nararamdaman niya para kay Emily, pero sinabing kahit kasama lang siya nito ay komportable at masaya siya, kahit sa maliliit na bagay. Pinagbantaan siya ng katrabaho na sa industriya ng showbiz, wala silang karapatan humingi ng pagmamahal, tulad ng pagtatago ng damdamin ni Emily para kay Daniel. Sana raw panatilihin ni Daniel ang nararamdaman niya. Nagsimulang pag-usapan ni Molsoon at Hana ang mga plano para sa re-recording. May kani-kanyang kanta silang gustong i-cover. Gusto ni Molsoon kantahin ang kantang hindi niya malilimutan, isang kanta niya na kinuha ni Junsim. Gusto naman ni Hana i-cover ang kanta ng male singer na si Tas-oh, ang paboritong idol ng kanyang ina. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Hana ang album ni Tas-oh sa drawer ng nanay niya. Naalala ni Hana na kapag kumakanta si Tas-oh, umaawit din ang nanay niya. Yun ang unang beses na nakita ni Hana ang nanay niya na kumakanta. Naalala ni Molsoon ang panahon ng high school pa si Jisuk at palihim na nakikinig si Jisuk sa mga kanta ni Tas-oh. Noon seryoso ang mukha ni Molsoon at kinuha ang headphones ng anak. Ayaw niyang gumawa ng bagay maliban sa pag-aaral. Nagdesisyon si Molsoon na tulungan ang anak na tuparin ang pangarap at nagkasundo silang i-cover ang kanta ni Tas-oh. Ayon sa balita, sinusundan si Daniel ng baliw na fan na some iris sa career niya. Parang hindi titigil ang fan sa pagmamanmen kay Daniel. Naiisip ni Molsoon ang takot ni Daniel kaya siya ang nag-imbito na hanapin ito. Pagkatapos ng trabaho, hinailan ni Molsoon si Daniel papunta sa bus stop. Naniniwala si Molsoon na napagtanto ng mga fan ni Daniel na ginagawa niya ito para tulungan si Daniel. Bago sumakay sa bus, sabi ni Daniel nang mayabang na natatakot siya sa pampublikong transportasyon. Pero nang sumakay, nakatulog siya sa tabi ni Molsoon at aksidenteng humiga ang ulo niya sa balikat nito. Labis ang hiya ni Molsoon. Para makatulog ng maayos si Daniel, inayos ni Molsoon ang mga binti niya. Para hindi makita ng iba, nilagyan niya si Daniel ng sombrero. Pag-uwi, ibinalik ni Daniel ang sombrero kay Molsoon at nag-usap sila tungkol kay Tas-oh. Inimbitahan ni Daniel si Tas-oh sa kumpanya para sa filmang, umaasang darating din ang ina ni Hana. Naniniwala siya na magiging masaya si Jisuk kapag nakita niya ang paborito niyang idol. Pag-uwi ni Daniel, naghihintay ang kapatid ni Molsoon para makipag-usap. Akala ng kapatid ni Molsoon na bagay sila ni Daniel. Sana raw ni kapatid ni Molsoon na maging komportable si Molsoon sa pag-ibig dahil yun ang tunay na kalayaan ng kabataan. Kinabukasan habang nag-aalmusal, sinadya ni Molsoon na banggitin ang kanta ni Tas-oh sa harap ni Jisuk. Sa hindi inaasahan, mas naalala ni Jisuk ang pagiging istrikto ng ina niya noon kaysa sa pagkahilig sa mga idol. Dahil sa ina niya, isinuko ni Jisuk ang lahat ng personal niyang interes.
Inhabol ni Molsun si Jisuk at umaasang pupunta si Jisuk sa kumpanya para makilala si Tasoha. Sabi ni Jisuk, hindi na siya ang inosenteng high school girl na dati niyang pagkatao. Sagot ni Molsun, kahit hindi mo na maalala ang kabataan mo. Dapat pa rin siyang pumunta sa kumpanya para makita si Hana upang personal na makumpirma ni Jisuk kung tama ang landas ni Hana sa pagtupad ng kanyang pangarap. Dahil maaaring dumating si Jisuk, nagsikap si Hana sa pag-compose at pagsasanay ng pagkanta. Umaasa si Hana na makuha ang pagkilala mula sa kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating si Tasoha sa kumpanya para sa filming. Dahil sa sinabi ni Molsun, nagbago ang isip ni Jisuk at nagpasya siyang pumunta sa kumpanya. Nang makita niyang dumating si Jisuk, sobrang tuwa ni Hana. Sa filming ng kolaborasyon kasama si Tasoha sa orihinal na kanta, naging perpekto ang performance ni Molsun at Hana. Nakita ni Jisuk ang kanyang idolo noong bata pa siya at ang kanyang anak na nagniningning sa entablado. Pinipigil ni Jisuk ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang sarili noong kabataan at ang mga pangarap na dati ay pinigil ni Molsun. Pagkatapos ng filming, nagsimulang kilalanin ni Jisuk ang talento ng kanyang anak. Nagpasya si Jisuk na hindi pipilitin si Hana na sundan ang kanyang daan. Bukod dito, nag-ipon ng lakas ng loob si Jisuk at mahiyain niyang hiniling kay Tasoha ng autograph na parang isang dalagang bata. Sa wakas, natupad niya ang pangarap na matagal na niyang inaasam. Hindi lang iyon, ngayong araw ay espesyal na humiling si Jisuk ng half-day off. Plano niyang dalhin sina Hana at Molsun sa isang masarap na kainan. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumawag ang asawa ni Jisuk upang ipaalam ang masamang balita na namatay na ang kanyang ama. Dekada na ang nakalipas nang makilala ni Molsun ang lalaking iyon sa kanyang restaurant. Nagkaroon sila ng matamis na pag-ibig, nagpakasal, at nagkaanak. Ngunit hindi naging maganda ang kapalaran ni Molsun. Hindi nagtagal, nagkaroon ng relasyon ng asawa ni Molsun sa isang mas batang babae. Palihim siyang nagpakasal muli at nagkaroon ng anak sa ibang babae. Mula noon, pinawi ni Molsun ang alaala ng lalaking iyon sa kanyang buhay. Maraming taon na ang nakalipas, dumating ang concubine kay Molsun at nanalangin na tulungan niyang makakuha ng household registration ang stepdaughter niya. Ngunit mariing tinanggihan iyon ni Molsun. Ang traidor na lalaking iyon ay hindi kailanman bumalik para bisitahin ang anak niya kahit minsan. Kaya ano ang karapatan ng concubine na humiling ng ganoong bagay? Ngunit dahil sa natitirang ugnayan ng ama at anak, pumunta pa rin si Jisuk sa libing. Hindi inaasahan, tumanggi ang concubine na bitawan ito at sinabi kay Jisuk na dahil kay Molsun ay wala silang opisyal na status. Hindi sumang-ayon si Jisuk. Sa sandaling iyon, pumasok si Molsun. Hindi nagsalita, itinaas ang kamay at isang tapang na hampas sa mukha ng concubine. Matapang niyang idineklara na pumunta siya rito bilang kinatawan ni Molsun upang bayaran lahat ng mga hinaing na tiniis ni Molsun sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng proteksyon ng ina, tahimik na pumasok si Jisuk upang magpaalam sa kanyang ama ng huling pagkakataon. Ngunit pagbalik ni Jisuk sa bahay, seryoso at malamig ang kanyang itsura. Tinanong niya si Molsun kung bakit palaging nakikialam sa mga usapin ng kanyang pamilya. Malungkot at tahimik na pumunta si Molsun sa bahay sa tabi upang hanapin si Gapyong. Pakiramdam niya ay sobra ang awan ng kanyang anak. Walang sinabi si Gapyong, tahimik lang niyakap ang babaeng umiiyak. Iyon ang pinakamahusay na paraan niya para aliwin siya. Pinagaan ni Gapyong ang loob ni Molsun. Kaya umuwi si Molsun at nagdala ng alak upang inumin kasama si Jisuk. Dahil lasing si Jisuk noong mga araw na iyon, inisip niyang si Emily ang kanyang ina, na hindi alam na ang taong katabi niya ay tunay na ang kanyang ina. Buong puso inihayag ni Jisuk ang kanyang sama ng loob, sinisisi ang kanyang ina sa pagiging masyadong malupit dahil hindi siya pinayagan na makita ang kanyang ama. Ngunit sa kabilang banda, naintindihan din niya na ginawa iyon ng kanyang ina upang mas hindi siya masaktan. Lahat ng sakit at pagkawala ni Jisuk ay dinadala ni Molsun. Ginawang mas mahirap ng mga salita ng kanyang anak si Molsun. Marahil hindi na dapat pinayagang mawala ni Jisuk ang pagmamahal ng kanyang ama noon. Ngunit mahinang umiling si Jisuk at sinabi na kahit gaano man sisihin ni Jisuk si Molsun sa puso niya, siya pa rin lamang ang nag-iisang ina ni Jisuk. At ang taong pinakanaabangan ni Jisuk na mahalin sa buong mundo. Pagkatapos ng sinabi iyon, nakatulog si Jisuk sa harap mismo ng kanyang ina. Tahimik na hinawakan ni Molsun ang kamay ng kanyang anak at marahang hinaplos. Ang miyanhing pag-uusap na iyon ang nagpalapit sa kanila upang mas maintindihan ang isa't isa matapos ang maraming taon. Kinabukasan, nagmadaling tumakbo si Daniel upang hanapin si Molsun na may alalahanin. Galit na tinanong niya kung bakit hindi siya sinagot ng telepono kahapon. Tinawagan niya siya ng maraming beses buong gabi ngunit tahimik lang si Molsun at ayaw pag-usapan ang nangyari kagabi. Sa sandaling iyon, nagpadala ang kumpanya ng isang notification message. Binuksan ito ni Daniel at agad na namangha. Nasa larawan sina Molsun at Gapyong na niyayakap ang isa't isa. Kinuha at kumalat ang larawan. Nagalit si Daniel nang makita ito.
Mabilis na ipinaliwanag ni Molsoon na hindi sila ni Gapyong. Pinili ni Daniel na maniwala kay Molsoon. Hanggat hindi sila romantikong magkasintahan, tinatanggap niya ito. Naganap ang emergency meeting sa kumpanya. Sinubukan ni Jun Sim na itulak si Molsoon palabas ng grupo, ngunit matatag na ipinagtanggol ni Daniel si Molsoon. Hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang nararamdaman at idineklara na si Molsoon ang taong gusto niya. Magkaibigan lang sina Molsoon at Gapyong. Dahil sa proteksyon ni Daniel, muling nakaligtas si Molsoon sa panganib na maalis sa grupo. Habang nagpa-practice paulit-ulit na iniisip ni Molsoon ang mga sandaling kasama niya si Daniel. Tinanong ni Molsoon nang may kuryusidad sina Hana at mga miyembro ng grupo kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng isang lalaki na nagpapasalamat siya dahil hindi mo minahal ang iba. Sabay-sabay na sumagot sina Hana at lahat na syempre gusto kanya. Tiyak si Molsoon sa nararamdaman ni Daniel ngunit may halong hiya ang kanyang mukha. Puno ng mga malumanay na alaala na ibinigay ni Daniel ang puso niya. Nagtiisan niya na huwag isipin ang pag-ibig at mag-focus na lang sa pangarap niyang maging isang mang-aawit. Gabing iyon pumunta si Daniel sa practice room pero hindi nakita si Molsoon. Sa panahong iyon, nagmadali si Molsoon na umalis ng kumpanya para iwasan si Daniel. Hindi niya pinansin ang tumutunog na telepono at umuwi. Kasabay noon, bagong galing sa trabaho si Ji-Sok. Malungkot ang kanyang pakiramdam dahil sa isang hindi magandang nangyari sa kumpanya. Talagang gusto niyang makita ang kanyang ina para makapagkumustahan. Pero pag-uwi ni Ji-Sok, natagpuan lang niya ang isang papel. Nakasaad dito na magbabakasyon muna ang kanyang ina. Ngayon lang binuksan ni Molsoon ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula sa kanyang kapatid na nagsasabing, pupunta ako sa puntod ng ama. Ngunit sa katunayan, dumating ngayon ang taxi driver na may kakayahang baliktarin ang oras para hanapin ang kapatid ni Molsoon. Sinabi niya na nilabag ng kapatid ni Molsoon ang mga patakaran kaya kailangan niyang sumama sa kanya. Nang sumakay ang kapatid ni Molsoon sa kotse, nagdesisyon siyang bisitahin ang puntod ng kanilang ama. Maaaring ito na ang huling hintuan niya bago tuluyang mawala ang kanyang pagkakakilanlan. Sa boarding house sa kabila, hinanap ni Daniel si Gapyong. Ipinakita niya kay Gapyong ang litrato ng niyayakap nito si Emily. Pinakiusapan ni Daniel si Gapyong na huwag na siyang lapitan pa dahil isa na itong idol ngayon. Ngunit hindi inalintanan ni Gapyong ang kanyang karera sa harap ng media. Handang akuha niya ang lahat ng responsibilidad. Bukod pa rito, iginiit ni Gapyong na hindi nauunawaan ni Daniel si Molsoon ng ganoon kat hindi gaya niya. Ginugol ni Gapyong ang mahigit kalahati ng buhay niya sa panunood kay Molsoon. Sumagot si Daniel na matagal nang sinusundan ni Gapyong si Molsoon, ngunit sa huli, hindi pa rin niya nakuha ang pagmamahal nito. Ipinapakita nito na wala talagang tadhana sa pagitan nila. Gabi nang umalis si Molsoon ng bahay at nakita na si Daniel ay matagal nang naghihintay sa kanya buong gabi. Hindi binigyan si Molsoon ng pagkakataong tumanggi, hinatak siya nito papasok sa kotse. Kalma ngunit determinado ang tinig ni Daniel. Ano man ang mangyari, hindi niya papayagang mag-alala si Molsoon. Hihintayin niya ito, basta't pareho ang iniisip nila. Pagkatapos, iminungkahi ni Daniel na tumakas muna sila ng ilang sandali para makaiwas sa pagmamatsyag ng mga baliw na tagahanga. Kahit sinabing tumatakas, kakaiba ang saya ni Daniel sa buong biyahe. Nagmaneho siya patungo sa isang probinsya na kilala sa romantikong tanawin, isang paboritong lugar ng mga magkasintahan. Dito, nagbiruan sila at nagkuhaan ng litrato. Sa bawat pagtaas ni Daniel ng kamera, hindi lumalayo ang focus sa larawan kay Molsoon. May isang grupo ng mga turista na tumulong kumuha ng litrato nila at aksidenteng sinabi, ang cute niyong dalawa, parang magkasintahan talaga kayo. Narinig iyon, marahang inilagay ni Daniel ang kanyang kamay sa balikat ni Molsoon. Nakuha nila ang isang maliwanag at masayang litrato ng magkasama. Paglabas nila sa tourist spot, pumunta sila sa sinehan at inarkila ang buong screening room para manood ng isang klasikong pelikula ng pag-ibig. Nang dumating ang eksena ng halikan ng bida, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel at tahimik siyang lumingon para itago ang kanyang nararamdaman. Nang dumating naman ang eksena ng pamamaalam, umiyak ng todo si Molsoon. Pagkatapos ng pelikula, nagpunta sila sa isang restaurant. Kumain sila ng steamed buns habang nagtatawanan ng mga kalokohan. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi ni Daniel na alam niyang hindi ang tunay na Emily ang tao sa harap niya. Ngunit hindi yun mahalaga dahil ang gusto niya ay maunawaan siya at matuklasan ang totoong tao sa likod ng pagkatao ni Emily. Pagkatapos kumain, pinuntahan nila ang dagat ng magkasama. Ibinahagi ni Daniel ang kanyang mga saloobin at umaasang mabubuhay ng totoo si Molsoon kapag kasama siya. Hindi niya kailangang ikulong ang sarili o itago ang anuman. Umaasa si Daniel na gagawin ni Molsoon ang tunay niyang gusto at hindi hahayaan na lumipas ang buhay niya ng may pagsisisi. Samantala, nakontak ni Jun Sim ang isang baliw na tagahanga ni Daniel. Siya pala ang lihim na kumuha ng mga litrato ni na Molsoon at Gapyong noon. Ang layunin ng baliw na tagahanga ay alisin si Molsoon sa buhay ni Daniel.
Sinundan niya si Daniel at kuhanan sila ni Molson ng litrato na magkasamang pumapasok sa isang hotel. Agad niyang ipinadala ang mga larawan kay Junsim at binalaan itong ikakalat ang balita na nililinlang ni Molson si Daniel. Nahirapan si Junsim sa sitwasyong iyon. Kasabay nito, sumabog ang social media sa mga litrato nina Daniel at Emily na magkasintahang magkahawak kamay. Mabilis na kumalat ang mga usap-usapan kaya napilitan ang kumpanya na magdaos ng emergency press conference. Pagbalik ni Daniel, ang mga baliw na tagahanga sa labas ay lihim na natuwa, inisip na nagtagumpay sila. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi iniiwasan ni Daniel ang issue. Sa press conference, direktang inilantad ni Daniel na ang nasa likod ng masamang plano ay ang tagahanga na matagal nang sumusunod sa kanya. Ipinakita ni Daniel ang video bilang ebidensya upang patunayan ang kanyang relasyon kay Emily. Bukod kay Daniel at Emily, kasama rin sa video ang iba pang miyembro ng girl group at mga guro ng kumpanya. Ang totoo, hindi lang sila nasa hotel, kundi ang buong trip ay kasama ang girl group. Eksaktong plano ito ni Daniel upang pigilan ang media na baguhin ang katotohanan. Gusto niyang gamitin ang konkretong ebidensya upang protektahan si Molson laban sa maling paratang. Bukod dito, kahapon din ang araw ng opisyal na debut ng girl group. Inimbitahan sila ng mga guro sa hotel para magdaos ng maliit na selebrasyon. Isang espesyal na araw ito para sa mga batang babae na nagsumikap ng husto. Ngunit hindi sumuko ang baliw na tagahanga at patuloy na hinanap si Junsim. Nag-file siya ng kaso at humingi ng tulong kay Junsim upang iligtas siya sa problema. Sa huli, si Junsim ang nasa likod ng pagpapalaganap ng pagsubaybay kay Molson. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila ni Junsim nang sumingit si Daniel. Nakakagulat pa na tinawag ni Daniel si Junsim na kanyang ina. Nitong nakaraang gabi, inihayag ng baliw na tagahanga ang sekreto na iyon kay Daniel. Sinubukan lang ng baliw na tagahanga na ipaliwanag na gusto lang niyang palayasin si Molson. Ngunit hindi pinayagan ni Daniel na magpatuloy siya sa pagsasalita. Malinaw niyang binalaan na kung magpapatuloy ang sobra-sobrang kilos nito, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang lahat ng paraan para protektahan ang mga mahal niya. Walang ibang pagpipilian, umalis na ang baliw na tagahanga nang walang magawa. Nakatayo si Junsim na puno ng pag-aalala, tinanong si Daniel kung kailan niya nalaman ang kanilang relasyon. Iminungkahi niyang magdaos ng press conference para linawin ang lahat. Ipinahayag ni Junsim na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ngunit malamig lang na tiningnan ni Daniel si Junsim. Hindi niya kailangan ng ina para protektahan siya. Palagi na siyang nakatayo ng mag-isa nang walang tulong niya. Gabi noon, uminom mag-isa si Junim at naalala ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas nang siya ay nabuntis bago kasal. Nang sinabi sa kanya ng boyfriend na ipa-abort ang bata, pinilit niyang ituloy ang pagbubuntis at agad silang naghiwalay. Ngunit napakahirap ng kanyang buhay noon. May utang siya at hindi matagumpay ang kanyang karera sa pagkanta. Kaya kailangang magtrabaho ng husto para mabayaran ang mga utang. Dahil sa bigat ng buhay, pagkatapos manganak, kinailangan niyang ipadala si Daniel sa kanyang kapatid upang palakihin. Ngayon na nakita niyang muli ang kanyang anak, nais niyang sabihin sa kanya ang lahat. Gusto ni Junsim na maunawaan ni Daniel na kahit nagbuwis siya ng maraming bagay para sa pagkanta, hindi ibig sabihin ito na hindi siya mahalaga sa kanya. Hindi niya kailanman nakalimutan si Daniel. Hindi sinisi ni Daniel ang kanyang ina, ngunit hindi niya matanggap ang pagbabalik nito sa ngayon na pilit itong ginagawang pag-aayos. Ang nais niya lang ay magrespeto at suportahan nila ang isa't isa. Pagkatapos muling makita ang kanyang ina, napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Daniel. Nakita ito ni Molson. Hindi siya nagtatanong kung bakit, tahimik siyang lumapit at niyakap ito. Nagbigay siya ng walang salitang aliw. Bago umuwi, marahang hinawakan ni Molson ang kamay ni Daniel at pinagaan ang loob nito. Noong gabing iyon na magkasama lang silang dalawa, unang beses na sinabi ni Emson sa kanya tungkol sa kanyang pamilya. Sa tahimik na paligid na iyon, unti-unting nagbukas ng puso si Daniel. Inilahad niya ang kanyang kalungkutan at ang mga tagong bahagi ng kanyang buhay na hindi pa niya naibabahagi sa kahit sino. Nang magbukas ang kanilang damdamin, isinaplat ni Daniel ang kanyang coat kay Molson at inilagay naman ni Emson ang kanyang kamay sa pisngi ni Daniel, upang bigyan siya ng init. Sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ni Daniel ang kanyang damdamin at bigla niyang hinalikan si Molson. Hindi pa handa si Molson sa ganoong pangyayari, pero nang muling yumuko si Daniel para sa pangalawang halik, hindi siya tumanggi. Kinabukasan, nagpractice ang mga babae para sa kanilang pagtatanghal. Dumating si Daniel para manood, pero mula umpisa hanggang dulo, si Molson lang ang tinitingnan ng kanyang mga mata. Hindi rin makaiwas si Molson na magtagpo ng tingin kay Daniel ng maraming ulit. Sa huli, mahinang pinaalalahanan siya ng kanyang kasama na kontrolin ang sarili. Ang labis na pansin ni Daniel ay naging masyadong halata. Samantala, hindi pa rin sumuko si Gapyong. Hindi napapansin ng Molson na bumabota na ang kanyang ama, pero malinaw niyang nakita ang lihim na digmaan sa pagitan ni Gapyong at Daniel.
Ipinakita ng anak ni Gapyong ang suporta para sa ama at hinikayat siyang huwag hayaang maagaw ni Daniel ang pagkakataon. Dumating si Gapyong sa kumpanya para hanapin si Molsoon at sinabi na imbes na mag-alala sa hinaharap, dapat silang mag-enjoy sa kasalukuyan. Dinala ni Gapyong si Molsoon sa isang buong araw na lakad. Huminto sila sa isang vintage record store at maingat na isinuksok ni Gapyong ang headphones kay Molsoon. Naglibot silang dalawa sa mga kalye at kumuha ng mga kalokohang larawan. Nakasuot sila ng hanbok at nasiyahan sa magandang kulay ng tagsibol at masasarap na pagkain. Nang dumilim, seryosong tinanong ni Gapyong tungkol sa kamakailang iskandalo. Napangiti si Molsoon at sinabi na halos hamupa na ang lahat. Pero ang pinakabinabalak niya ay si Daniel, na tila mas malungkot kaysa sa kanya. Tahimik si Gapyong saglit at biglang tinanong si Molsoon kung gusto ba niya si Daniel. Hindi itinanggi ni Molsoon. Sa umpisa, hindi niya iyon naisip pero kamakailan ay mahirap ng linlangan ang sarili. Nang malaman ang tunay na nararamdaman ni Molsoon, napabuntong hininga si Gapyong. Pinili niyang umatras at ipinagdasal na maging matapang si Molsoon sa pag-ibig habang siya'y bata pa. Bukod sa pag-ibig, hindi pa rin nakakalimutan ni Molsoon ang mga mahal niya sa buhay. Nang gabing iyon nang makauwi si Molsoon, nagdala siya ng red bean cakes para sa kanyang anak at nagpa siya na manatili muna sa bahay. Habang naglalakad sa paligid, nakita ni Molsoon si asawa ni Jisuk na nag-iisa sa isang restaurant na dati niyang pag-aari. Nang tanungin, nalaman ni Molsoon na ang dalawang tao na nabente niya ng restaurant ay hindi marunong magpatakbo kaya nagsara ito. Mayroong clause sa kontrata kaya nagising si asawa ni Jisuk ngayon para bawiin ang kontrol sa restaurant. Pero ang problema, nawala ang recipe na iniwan ni Molsoon. Hindi marunong gumawa ng sabaw si asawa ni Jisuk. Para hikayatin siya, pumasok si Molsoon sa kusina at personal na tinuruan siya kung paano gumawa ng tradisyonal na sabaw. Sa gabi, pag-uwi ni Jisuk, nagulat siya nang makita ang sapatos ng kanyang ina na maayos na nakalagay sa harap ng pinto. Naalala ni Jisuk noong pauwi siya ng gabi, palaging naghihintay si Molsoon para pagsabihan siya dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Pinag-alalahan na ni Molsoon si Jisuk na alagaan ang kanyang kalusugan. Nag-prepare si asawa ni Jisuk ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Kinuha ni Jisuk ang kutsara para tikman at nagulat siya dahil magkatulad ang lasa sa luto ng kanyang ina. Noong gabing iyon nang pumasok si Jisuk sa kwarto ni Emily, napansin niya ang pamilyar na amoy ng kanyang ina sa damit ni Emily. Ngayon, nang marinig ni Jisuk ang sabi ng asawa niya na si Emily ang nagturo sa kanya ng recipe, nagsimulang magkaroon ng pagdududa si Jisuk. Kasabay nito, biglang naramdaman ni Molsoon na unti-unting nanghihina ang kanyang mga paa pero hindi siya masyadong nag-alala. Hindi alam ni Molsoon na malapit lang ang misteryosong taxi driver na nanunood. Tumawa ito ng malakas at bulong sa sarili na ang buhay ay paikot-ikot lang, ang pinakamagagandang bulaklak ang unang nalalanta. Kinabukasan, nang paalalahanan ni Hana, biglang naalala ni Molsoon na matagal na siyang hindi nagkaroon ng regla. Mabilis siyang pumunta sa banyo at tumingin sa kanyang mga braso. Lumitaw na ang mga age spots na karaniwan sa matatanda. Nakita ito ng tagalinis ng kumpanya at napabuntong hininga. Sinabing dati rin ay nagkaroon ng ganitong sintomas si Emily. Biglang tinanong ni Molsoon ang babae tungkol sa lahat ng nalalaman niya tungkol kay Emily. Nang marinig ang buong kwento, lumabas si Molsoon ng banyo na may seryosong mukha. Araw ng pag-shoot ng unang music video ng girl group. Nang magsisimula si Molsoon, bigla siyang tinamaan ng matinding sakit. Sinubukan pa niyang magpatuloy pero hindi na kinaya ng katawan niya at bumagsak siya sa sahig. Pagkagising, pinatahimik niya ang lahat at sinabi na pagod lang siya. Pero alam ni Molsoon sa puso niya na hindi na siya magkakaroon ng maraming panahon. Kaya't determinadong tapusin ang MV bago matapos ang pangarap na ito. Sa pagtitiyaga ni Molsoon at ng lahat, maayos na natapos ang shoot sa oras. Pero pagkapirma ng huling eksena, agad na umalis si Molsoon sa studio. Gabi na nang muli niyang makita ang misteryosong taxi driver. Seryosong tinanong siya kung pipiliin niyang bumalik sa dati niyang katawan o panatilihin ang kasalukuyang kabataan. Kung pipiliin ang pangalawa, 6 na buwan na lang ang kanyang buhay at mawawala na siya magpakailanman. Umalis ang driver, iniwan si Molsoon na may 3 araw para mag-isip. Hindi alam ni Molsoon ang gagawin kaya nagayos siya ng pagkikita kay Gapyong. Ipinakita ni Molsoon ang age spot sa braso at sinabi ang katotohanan na si Emily ay ang kanyang kambal na kapatid. Ito ang lihim na inihayag ng nakababatang kapatid ni Molsoon bago siya umalis. Kinabukasan, biglang naghanda ang mga miyembro ng girl group ng masasarap na pagkain para kay Molsoon. Nais nilang manatili siyang malusog. Para sa kanila, hindi lang siya kasama sa grupo kundi isang mahalagang bahagi nito. Taos-puso ang pag-aalala ng mga ito. Kasabay nito, lalo pa siyang namiss ang mga magagandang sandaling iyon. Gabing iyon, nag-iisa si Molsoon sa practice room at inalala ang nakaraan. Ang mga araw ng walang tigil na pagsunod sa pangarap ng pagkanta, ang pawis at kasiyahan sa pagtayo sa entablado ay naging dahilan para hindi siya susuko.
Pero kung hindi siya babalik, kailangang iwan ni Molsun ang kanyang anak. Habang nag-iisip, tumawag si Jisuk. Nagpa-appointment si Jisuk para humingi ng tulong kay Molsun. Siyang nakahanda na sa pinakamasamang mangyayari, mahinahong sinabi ng Molsun kay Jisuk na huwag nang hintayin pang bumalik ang kanyang ina. Hindi inaasahan, tumingin si Jisuk ng diretso kay Molsun at siya'y naniniwala na si Emily ang kanyang ina. Lumalabas na sa lahat ng mga palatandaan noon, nahulaan na ni Jisuk na ang dalagang 20 anyos na nasa harap niya ay ang kanyang ina. Napaluha si Jisuk at tumingin sa kanyang ina ng may pagmamahal sa mga mata. Ang pinakamalaking nais niya ay hindi ang pagbabalik ng kanyang ina na may matandang anyo kundi ang patuloy na mabuhay ng maliwanag at maganda tulad ng ngayon. Ayaw ni Jisuk na magsakripisyo si Molsun para sa pamilya at pasanin ang sobra-sobrang responsibilidad na mawala siya sa kanyang sarili. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Molsun. Sa gabi, tahimik siyang naupo sa vocal practice room. Sa unang pagkakataon, si Junsim ang nagpakita ng inisyatiba na lumapit. Umupo si Junsim sa tabi ni Molsun at nag-usap tungkol sa mga bagay na sana ay naipahayag na noon pa man. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng tapat na pag-uusap. Ibinunyag ni Junsim ang katotohanan na si Daniel ay kanyang tunay na anak. Ipinagkatiwala niya si Daniel kay Molsun at umaasang mahalin nila at pahalagahan ang isa't isa. Inalok pa ni Junsim na ibalik ang kantang ninakaw kay Molsun. Ngumiti lang si Molsun at tumanggi. Bagamat ang kanta ay nilikha para sa kanya, dahil kay Junsim ito nakilala ng mundo. Kaya't seryoso, hindi na pagmamayari ni Molsun ang kanta. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Junsim, nagtakda si Molsun na magkita sila ni Daniel sa kanilang soup shop ng pamilya. Siya mismo ang nagluto ng masarap na pagkain para kay Daniel. Pagkatapos nito, sinabi rin niya na kahit gaano pa siya kabisi ay dapat niyang alalahanin na kumain, magpahinga, at huwag pilitin ang sarili ng sobra. Tumingin si Daniel kay Molsun nang may pag-aalala, na tila nakaramdam siya ng isang bagay. Natatakot siyang mawala muli siya tulad ng dati. Ngunit ngumiti lang si Molsun at sinabi na ang mga pagkikita at pagtitipon ay hindi mahuhulaan. Ang mahalaga ay pahalagahan ng bawat sandali. Pagkatapos ng pagkain, tumingin si Molsun kay Daniel at mahinang sinabi, huwag kang magtanong. Yakapin mo na lang ako. Tahimik naman niyang ginawa ito si Daniel, mahigpit siyang niyakap. Bago umalis, ipinadala ni Daniel kay Molsun ang isang bagong kanta na siya mismo ang kumatha, isang kanta na inialay niya para sa kanya. Habang unti-unting nawawala ang likod ni Daniel, isang di maipaliwanag na damdamin ang sumagi sa puso ni Molsun. Dumating noon ang kambal na kapatid ni Molsun. Hindi siya nag-usap tungkol sa nakaraan o nagtanong tungkol sa hinaharap, kundi mahigpit na hinawakan ang kamay ni Molsun. Maayos na sinabi ng nakababatang kapatid na kahit ano pa ang magiging desisyon ni Molsun, susuportahan niya ito ng walang kondisyon. Ngumiti si Molsun, hawak kamay silang naglakad pa uwi. Kinabukasan, sinalubong ng entablado ang unang pagtatanghal ng girl group. Sa dressing room, sinubukan ni Molsun na kalmihan ang sarili. Habang naghahanda siya, lumitaw si Daniel at ibinigay sa kanya ang isang herbal na gamot. Dinampyan niya ang balikat ni Molsun at hinikayat ang lahat ng miyembro. Nais niyang magningning sila sa entablado. Bago magsimula ang pagtatanghal, lumitaw din ang misteryosong driver ng taxi. Ipinaalala niya kay Molsun na malapit nang matapos ang 3 araw ng pag-iisip. Tumanggo si Molsun at sinabi na siya ay nakagawa na ng desisyon. Kasama sa mga nanood sa araw na iyon sina Jisuk at ang kanyang asawa, pati na rin ang kapatid ni Molsun at si Gapyong na dumating upang suportahan siya. Sa entablado, nag-enjoy si Molsun at ang mga miyembro ng grupo sa sandali ng kanilang pagtatanghal ng buong puso. Ginamit nila ang kanilang mga pangarap at pagnanasa upang magningning. Nang matapos ang pagtatanghal, binigay ng madla ang mainit na palakpak. Napakagalit ni Molsun sa eksenang iyon. Ito ang pinakamasayang kabataan na kanyang naranasan, isang kabataang hindi maaaring kopyahin. Pagkatapos ng palabas, siya mismo ang nangimbita kay Jisuk at ang kanyang asawa para sa hapunan. Ilang araw na ang nakalipas, nagpa siya si Jisuk na umalis sa kanyang trabaho sa isang malaking kumpanya upang magrehistro para sa pagsusulit ng pagiging arkitekto at sundan ang landas na tunay niyang ninanais. Sa hapagkainan, masayang nagkwentuhan ng buong pamilya, nilalasap ang pinakamatamis na sandali ng pagmamahal ng pamilya. Pagkatapos ng pagkain, sumulat si Molsun ng isang liham kay Jisuk. Naalala ni Molsun ang 2 buhay na ganap na magkaiba na kanyang naranasan, isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang mga anak. At isang dalagang nakatayo sa entablado. Puno ng kaligayahan ng bawat araw ni Molsun. Sobrang saya na hindi na siya nakaramdam ng kalungkutan o pagseselo sa iba. Bilang si Emily, marami siyang natutunan mula sa mundo ng mga kabataan. Hindi lamang natupad ni Molsun ang kanyang pangarap, nakatagpuin siya ng taong minahal niya. Marahil ang buhay ay parang isang paglalakbay, isang lugar kung saan bawat paglalakbay ay may dalang magandang tanawin.
Nauunawaan ni Molsun na ang kabataan ay hindi kailanman tungkol sa pagtanggal ng mga kunot o pagbabalik ng edad, kundi isang kalagayan ng isip, pag-asa, at pangarap na laging nandyan sa puso ng tao. Matapos ipadala ang liham sa kanyang anak na babae, nawala si Molsun mula sa mundong ito. Isang taon ang lumipas, patuloy na nagliliwanag ang girl group ngunit wala na si Emily sa entablado. Dumating ang isa pang pagtatanghal at labis na nami-miss ni Hana si Emily. Bago umalis, sinabi ni Emily na kahit wala siya sa iyong tabi o kahit walang masasandalan, dapat ay magtiwala ka pa rin sa iyong sarili. Sa kabilang banda, nakipagtulungan ang manugang ni Molsun at ang anak ni Gapyong upang sakupin ang soup restaurant. Sa tulong ni Gapyong, muling inayos ng dalawa ang tindahan at ginawang masigla restaurant. Patuloy na nanirahan ng kambal na kapatid ni Molsun gamit ang pagkakakilanlan ng kapatid. Ngayon, sa bahay na iyon, tanging sina Jisuk at Gapyong lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi nagtagal, natanggap ni Jisuk ang magandang balita na nakapasa siya sa pagsusulit para sa pagiging arkitekto. Bagamat wala na si Emily sa tabi ni Daniel, dahil sa payo niya, nagsimulang maging mas seryoso kanyang buhay. Isang araw, pumasok siya sa isang maliit na restaurant at bigla niyang narinig ang kantang isinulat niya para kay Emily na nagmumula sa mga speaker. Ang pamilyar na melodya ay nagbalik ng walang katapusang mga alaala kay Emily sa kanyang isipan. Hindi sinasadyang tiningnan niya ang taas at sa harap niya ay isang waitress na mukhang si Emily. Parang may naunawaan siya, lumiko ang waitress at ngumingiti ng mahinahon sa kanya, tulad ng sinabi ni Molsun. Ang mga pagkikita at pagtitipon ay mga himala ng buhay. Maraming salamat sa panunood, paalam at magkita tayo muli.